Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 601 at isang Kabanata 605 Pagkontrol sa espada gamit ang chi, ikalawang update mangyaring mag-subscribe. Pagkatapos sabihin ito, biglang nakaramdam ng kalmado si Chinkyo. At ang mga salitang ito ay karaniwang nakabaon sa aking puso, kahit na ito ay sa aking pang-apat na kapatid na babae o sa aking matalik na kaibigan, hindi ko ito masasabi ngayon. Ngayong sinabi ko ito, pakiramdam ko ay nasisiyahan ako. At saka paano mo nalaman na panandalian lang tayong magkakilala? Basta iniisip mo sa puso mo, kahit gaano pa tayo katagal magkakilala, magugustuhan mo siya. Nang sabihin niya ito, iniisip niya si Jingzi, napakalambot ng tono ni Chinkyo. Tila dumudugo ang puso ni Lin Qingshan. Matapos makilala si Chinkyo sa loob ng napakaraming taon, naging malamig siya kapag nakikipag-usap sa kanya. Inaliw ni Lin Qingshan ang kanyang sarili noong panahong iyon na ito lang ang kanyang ugali. Pagkatapos ng lahat, nakausap niya ang kanyang Panginoon, si Master Mingji, sa parehong paraan. Pero hindi ko inasahan na kaya niyang magsalita ng ganoon kalambot at emosyonal, pero sinabi pa rin niya ito kay Jingzi. Damn it! Nagmura si Lin Qingshan sa kanyang puso, talagang hindi ka umaamin ng pagkatalo. Bakit gusto mong aminin ang pagkatalo? Hindi ka kasing galing ko. Ang pakikipag-away sa akin ay isang pag-aaksaya ng oras. Minsan, dapat mag-aksaya ka ng oras. Hindi mo naman pwedeng pabayaan. Napakadali mong nanalo, di ba? Nagulat si Lin Qingshan, pagkatapos ay ngumisi. Haha, sinasadya mo naman di ba? Gusto mong sayangin ang energy ko para magkaroon ka ng chance para sa little sweetheart mo. Nananaginip ka ba? Nang marinig ang maliit na syota, bahagyang namula ang mukha ni Chinkyo, at hindi siya tumanggi, matapang na sinabi, gusto mo man mangarap o hindi, kailangan mong subukan ito bago mo malaman. Ikaw asong babae. Matapos ang napakaraming taon ng pagtugis, sa wakas ay sumiklab si Lin Qingshan matapos maranasan ang kawalan ng pag-asa. Kung hindi niya makuha, sisirain ko siya. Bilang resulta, inilabas ni Lin Qingshan ang kanyang espada at direktang itinapon sa kalangitan. Ngunit ang espada ay hindi nahulog sa lupa, ngunit nakahiga ng paalang sa hangin. Nanginginig pa rin ang espada at gumagawa ng buzzing sound. Ito ba ay ginagamit ang chi para kontrolin ang espada? Biglang nagkagulo sa audience. Si Lin Qingshan at Chinkyo ay nakatayo sa entablado ng napakatagal, nagbubulungan sa isa't isa ngunit hindi kumikilos. Ang madla sa mga manunood ay matagal nang nag-aalalang naghihintay, ngunit sila ay napakalakas at hindi sila nang ahas na magsalita sa galit. Biglang nagalit si Lin Qingshan nang walang anumang babala, at pagkatapos ay nagsagawa ng controlling the sword with chi, na agad na nagpabulala sa kanila. Ang mga taong nagsasagawa ng martial arts ay nakatuon sa pagsasanay ng chi, na isang panloob na lakas. Sa pamamagitan lamang ng pagpapabuti ng panloob na lakas mapapabuti ang kaharian. Kapag ang kaharian ay naging mas mataas tulad ni Jingzi, sa pamamagitan ng pag-inom ng mga jujube na table tas, ang kaharian ay tumaas na parang rocket. Hindi man siya natuto ng maraming galaw noon, mas magaling siya sa maraming tao. Gayunpaman, sa sandaling maabot mo ang isang mas mataas na antas, magiging madali itong matutunan ang ilang mga gawain at galaw. Orihinal na inakala ni Jingzi na pagkatapos lamang maabot ang kaharian ng isang master, maipapakita niya ang kanyang tunay na enerhiya tulad ng Tungtian Twin Monsters, bumuo ng isang defensive barrier, at kontrolin ang mga panlabas na bagay sa pamamagitan ng kanyang tunay na enerhiya. Ngunit hindi niya alam na sa ika-6 na antas ng gitnang kaharian, makokontrol din niya ang panlabas na nakakagalit na enerhiya. Hindi naiwasang isipin ni Jingzi, kung makokontrol niya ang totoong enerhiya pagkatapos niyang maabot ang isa pang antas, hindi ba't mas maganda na direktang kontrolin ang granada sa hangin at pasabog ito sa ulo ng kalaban mula sa malayong distansya. Sa pag-iisip na umunlad sa mas mataas na antas, naisip din niyang uminom ng pinahusay na bersyon ng jujube pills. Nang maisip niya ang pinahusay na bersyon ng pag-inom ng jujube pills, naisip niya si Chinkyo. Tumingin siya sa stage at kumunat ang noo. Tila wala talaga siyang lakas para labanan si Lin Qingshan, ngunit ngayong nasa entablado na siya, hindi niya ito mapigilan. Nakatingin lang siya ng mabuti, at lumayo pa sa orihinal niyang posisyon. Nang makita niya si Lin Qingshan, kinokontrol ni Chi ang espada. Nagulat din si Chinkyo. Gayunpaman, mabilis siyang kumalma, hinugot ang Blue Sky Sword, at bahagyang ini-swipe ito sa hangin. Ang Blue Sky Sword ay tila nag-transform sa hindi mabilang na mga anino ng espada, na bumubuo ng isang hugis fan sword shadow array. Nang makita ito ni Lin Qingshan, ngumisi siya. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang kanyang panloob na lakas, inihagis ang kanyang mga kamay pasulong, at ang espada sa hangin ay lumipad patungo sa Chinkyo. Tila hindi napansin ni Chinkyo, at nag-concentrate sa pag-ikot ng Blue Sky Sword sa kanyang kamay. Sa oras na ito, ang mga anino ng espada ay naging masiksik, at ang mga anino ng espada ay hindi na nakikita, ngunit mas parang isang pader. Bang! Ang mga sandata ay konektado, na gumagawa ng isang malutong na tunog ng banggaan ng metal.
Ang espada ni Lin Qingshan ay tumama sa sword wall at hindi na makagalaw. Nanginginig ang katawan ng espada at bahagyang umindayog ang hilt. Si Lin Qingshan ay nakatayo sa malayo at binago ang posture ng kanyang kamay. Nanginginig ang espada sa kanyang tindig. Mas makapangyarihan pa. Kung ikukumpara kay Lin Qingshan, mas malala ang sitwasyon ni Qingqiu. Hawak pa rin ng kamay niya ang Blue Sky Sword, pero may manipis na pawi sa ulo, parang nahihirapan. Ang prosesong ito ay tumagal ng maikling panahon. Binawi ni Lin Qingshan ang kanyang kamay at binawi ang espada. Ang gitnang antas ng ika-6 na antas ay nagamit lamang ang externalization ng tunay na enerhiya, kaya't si Lin Qingshan ay hindi masyadong bihasa dito, at ang dahilan kung bakit pinili niyang gamitin ang hindi sanay na pamamaraan na ito upang makakuha ng momentum ay may dalawang layunin lamang. Ipakita ang mga kasanayan at pagkabigla. At nakamit ang kanyang layunin. Hindi bababa sa pagkatapos niyang kontrolin ang espada kasama si Qi, mas marami siyang tagahanga sa audience. Talagang makapangyarihan si Headmaster Lin. Ang mga bayani ay ipinanganak sa kabataan. Mukhang bumangon na ang Qingcheng sect. Magiging pinakabatang Grandmaster ba si Headmaster Lin? Heis. Nakikinig sa talakayan sa madla, bahagyang tumanggo si Lin Qingshan, na may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Sinulyapan niya ang bahagyang nanginginig na kamay ni Qingqiu na hawak ang Blue Sky Sword, at Nishan, ngayon alam mo na kung gaano ako kalakas, tama. Sumulyap si Qingqiu sa kanya, maaari kang gumawa ng ganoong kabilas na pag-unlad, tiyak na umiinom ka ng gamot upang makatulong, tama ba? Haha, ano? Kung nakinig ka sana sa akin, hindi na magiging ganito ang Xinjiang sect ngayon. Paano kung napakatalino mo? Tahimik na sabi ni Qingqiu. Kung ano ang iisipin. Hinihiling ko sa iyo sa huling pagkakataon, kung matigas pa rin ang ulo mo, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa gamit ang espada. Malamig na sabi ni Lin Qingshan, na may malamig na liwanag sa kanyang mga mata, at ang espada sa kanyang kamay ay handang gumalaw. Tila na hanggat naglakas loob si Qingqiu na, hindi, gagawin niya ito ay para bang hahampasin niya agad siya ng kanyang espada. Kalmado siyang tiningnan ni Qingqiu, na may habag at kawalang interes sa kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita, bagkus ay kinagat niya ang gilid ng kanyang bibig at ngumiti ng mapang-asar. Ang eksenang ito ang nakunan ni Lin Qingshan. Para bang natama ng kanyang pagpapahalaga sa sarili, naramdaman ni Lin Qingshan ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Nakalimutan niya ang lahat, at may isang salita lamang sa kanyang mga mata. Kamatayan. Pagkatapos, gumalaw siya, at sa lakas ng kulog, hinampas niya si Qingqiu. Hindi nang ahas si Qingqiu na maging pabaya, kaya mabilis niyang pinaandar ang kanyang enerhiya at itinulak ang Blue Sky Sword sa kanyang harapan, naghahanda na lumaban. Sa totoo lang, ito ang pinakamalakas na kalaban na nakatagpo niya sa ngayon. Ang momentum lang ay nakakaramdam na siya ng matinding pressure. Bang! Nagkaroon ng malakas na ingay at naghiwalay ang dalawa. Lumapag si Lin Qingshan kung saan nakatayo si Qingqiu kanina, habang si Qingqiu ay natamba ng ilang metro ang layo, sumuray-suray ng ilang beses, at sa wakas ay huminto habang nakatutok ang kanyang espada sa lupa. Paft! Kumakabog sa galit ang dibdib ni Qingqiu. Hindi na nakayanan ni Qingqiu at nagluwa ng isang subo ng dugo. Chapter 602 Chapter 606, Disastrous Failure, ikatlong update, mangyaring mag-subscribe. Kahit nasa mukha siya ng dugo, malamig at malamig pa rin si Qingqiu. Casual niyang hinawakan ang sulok ng kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, hinawakan ng mahigpit ang Blue Sky Sword, tinitigan si Lin Qingshan, at lumipad sa halip. Ngumisi si Lin Qingshan, naghahanap ng kamatayan. Habang sinasabi niya iyon ay itinaas din niya ang kanyang espada at hinarap siya. Bang! Pagkatapos ng lahat, silang dalawa ay nasa ibang larangan, at ito pa rin ang pinakakritikal na ika-6 na antas, kaya kung kumilos si Lin Qingshan, walang kapangyarihan si Qingqiu na lumaban. Kaya naman, nagkaroon ulit ng malakas na ingay. Sa pagkakataong ito si Qingqiu ay hindi gaanong pinalad at direktang lumipad palabas, na nakaramdam ng sobrang kahihiyan. At si Lin Qingshan ay lumago mula sa pag-ibig tungo sa pagkapuot. Matapos mawalan ng pag-asa, nagkaroon lamang siya ng matinding galit kay Qingqiu, na sana ay mamatay na siya ngayon. Kaya bago siya lumapag, hinabol siya ni Lin Qingshan, itinaas ang espada sa kanyang kamay, handang laslasin si Qingqiu na nawalan ng resistensya. Kung tumama ang espadang ito, malalagay sa alanganin si Qingqiu. Hindi. Nang si Qingqiu ay nagsusuka ng dugo, hindi na nakayanan ni Jingzi, ngunit ito ay isang martial arts competition kung tutuusin, at hindi niya ito maabala ng padalos-dalos. Maaari lamang siyang lumipat sa madla at manood ng mabuti upang maiwasan kung sakali. Kaya't nang makita niya si Lin Qingshan na naghahanda na patayin si Qingqiu, direkta niyang ginamit si Qinggang sa sukdulan. Pakiramdam ng lahat ay malabo ang kanilang mga mata, at tila may isang after-image na lumulutang sa kanilang harapan. Sa susunod na sandali, niyakap ni Jingzi si Qingqiu at umatras upang maiwasan ang pag-atake. Sa oras na ito, si Master Mingji ay lumipad din sa entablado at tumingin kay Lin Qingshan na may malamig na tingin. Lin Qingshan, gusto mo bang pumatay ng tao?
Binawi ni Lin Qingshan ang kanyang espada at munition, nagbibiro lang si Master Mingji, isa lang itong martial arts competition, bakit pumatay ng tao? Alam mo rin ang tungkol sa martial arts competitions. Nasabi mo na ito bago ang bawat martial arts competition. Yun lang. Nung natalo ka kay Pi Yangxi, gusto ka rin ba niyang patayin? Ang pagkatalo kay Pi Yangxi ang pinakakahanga-hangang bagay para kay Lin Qingshan nitong mga nakaraang taon, at ito rin ang kanyang kahihiyan. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at patuloy na ngumisi, Master Mingji, kahit na ang martial arts tournament ay isang one-stop show, ang mga espada ay walang mga mata, at ang kamatayan at pinsala ay karaniwan, kaya ano ang kaguluhan? Bukod, hindi ba siya patay na rin? Habang sinasabi niya ito, malamig niyang sinulyapan si Qingqiu, na nakahiga sa mga bisig ni Jingzi. Pagtingin sa mainit na tagpo ng dalawang magkayakap, hindi maipaliwanag na naramdaman niya ang apoy na nag-aapoy sa kanyang katawan, bakit hindi kita pinatay ng diretsyo? Kung hindi tayo aakyat. Master Mingji, huwag mo nang banggitin kung paano kung. Ang resulta ngayon ay wala akong napatay na tao, normal lang ang laban namin, pero lumapit ka para matakpan ang kompetisyon, makakalimutan niya iyon, ikaw ang pinuno ng Qingyan clan. Hindi mo ba naiintindihan ang mga patakarang ito? Si Lin Qingshan ay ngayon ay parang isang baliw na aso, na may ganap na firepower, kinakagat ang sinumang mahuli niya, at direktang umaatake kay Master Mingji. Napabuntong hininga si Master Mingji, nang makitang ang taong ito na minsang sumamba sa kanyang pamilya, kumain ng kanyang pagkain, nagsuot ng kanyang damit, at tinuruan ng kanyang sarili ng martial arts, ay nauwi sa pagtalikod at gustong patayin silang lahat. Medyo nalulungkot ako. Ang DA ng Panginoon at sirain ng mga ninuno ay wala ng iba pa, tama ba? Damn it! Nasugatan si Qingqiu, nakaramdam ng pagkabalisa at galit si Jingzi, at nang marinig niyang tinutuya pa rin siya ni Lin Qingshan, hindi niya napigilan. Kung hindi niya hawak si Qingqiu sa kanyang mga bisig, gusto na niya itong patayin ng direkta. Nararamdaman na ni Qingqiu, na nakahiga sa kanyang mga bisig, ang tensyonado na katawan ni Jingzi, kaya marahan niyang kinamayan ito. Nang lumingon si Jingzi, mahina niyang sinabi, Zir, huwag. Ubo-ubo. Marahil siya ay masyadong malubhang nasugatan, ngunit pagkatapos magsalita ng ilang mga salita, siya ay umubo ng marahas, at mga bakas ng dugo ang umagos mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Lalong nalungkot si Jingzi nang makita niya ito. Pinunasan niya ang dugo gamit ang kanyang mga kamay at mahinang sumagot, huwag kang mag-alala, third sister, hindi ako pupunta ngayon, at ayaw mo nang magsalita. Ibabalik kita para gumaling sa iyong mga sugat. Kasabay nito, tumalikod si Jingzi kasama si Qingqiu sa kanyang mga bisig, handang umalis. Sandali, sabi ni Lin Qingshan. Hindi man lang lumingon si Jingzi at dire-diretsyong naglakad pababa. Galit na galit si Lin Qingshan, itinaas ang kanyang espada at tumalon sa harapan nilang dalawa. Sabi ko, hindi ka pwedeng umalis. Bakit, gusto mo nang mamatay ngayon? Haha, sana kapag nakilala mo ako, ang espada sa iyong kamay ay magiging kasing ganda ng iyong mga salita. Ngumisi si Lin Qingshan at nagpatuloy. Anya, ngayon ay nasa larangan na tayo ng kompetisyon. Nalibag mo na ang mga patakaran sa pagpasok mo, at ngayon gusto mong umalis sa gitna. Ano, handa ka na bang umamin ng pagkatalo? Sumulyap si Jingzi sa kanya, kung hindi ka tanga, hinding-hindi mo sasabihin yan. Mga katangahang salita. Natigilan si Lin Qingshan. Anong uri ng iskultura ang iskultura ng buhangin? Anong uri ng kapansanan ang brain retardation? Palagi kong nararamdaman na hindi magandang sabihin. Pagkatapos ay narinig kong nagpatuloy si Jingzi, nasugatan na siya ng ganito, sa tingin mo kaya pa ba niyang makipagkompetensya? Ibig sabihin sumuko na. Hindi siya pinansin ni Jingzi at uusad na sana, ngunit pinigilan pa rin ni Lin. Pinigilan siya ni Qingshan. Nasa bingit na ng pagsabog si Jingzi. Handa siyang maglabas ng granada at pasabugan siya anumang oras. Kung ito ay isang aksidenteng pinsala, paano niya iyon pakialam? Inilagay ni Qingqiu sa kanyang mga bisig ang kanyang ulo sa kanyang dibdib at bamulong, Zir, mangyaring huwag. Bumalik muna, okay. Marahil ay talagang natatakot siya na si Jingzi ay kumilos sa oras na ito, ang boses ni Qingqiu ay puno ng pagsusumamo, na hindi pa narinig ni Jingzi. Nakapasa. Natural na narinig din ito ni Lin Qingshan, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa puot, ang pares ng mga asong ito. Gusto ko talaga silang patayin ngayon din. Gusto kong aminin niya ang pagkatalo gamit ang sarili niyang bibig. Si Lin Qingshan, na ipinanganak na may pagmamahal at puot, ay nagkaroon ng morbid mentality. Kinailangan niyang marinig ng personal si Qingqiu na umamin ng pagkatalo. Ibinuka ni Qingqiu ang kanyang bibig at gustong magsalita. Natatakot siya na kung hindi siya aalis, hindi niya mapipigilan si Jingzi, ngunit inabot niya ito at tinakpan ang bibig niya. Bumaba si Jingzi, tumanggo si Sumoyan, pagkatapos ay nagsabi ng ilang salita sa tabi ni Haring Jin, at pagkatapos ay ikinwento ang kwento sa pinuno ng Qingyang. Sabi ni Head Qingyang, kasama. Isang ngiti, dahil napagpasyahan na ang mananalo, hahayaan ni Head Lin na umalis si President Jing at ang iba pa. Nanalo si Head Lin sa unang kompetisyon, dapat sumang-ayon ang lahat, tama ba? Sang-ayon.
Matapos maunawaan ang lakas ni Lin Qingshan, sumunod ang isang malaking grupo ng mga tao sa audience at sumigaw, hindi ito pinansin ni Jingzi at naglakad pasulong kasama si Qingqiu sa kanyang mga bisig. Sa pagkakataong ito, umiwas si Lin Qingshan. Haha! Nang madaanan siya, 2 beses nang inisyan si Lin Qingshan. Tumawa ka hanggat kaya mo. Pagkatapos bukas, natatakot ako na hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong tumawa muli. Haha, panalo ka muna mamayang hapon tapos kalokohan mo. Kahit gusto mo akong awayin baka wala kang chance. Matapos malaman na si Mu Qingren ay nasa ika-6 na antas na, naramdaman na ni Lin Qingshan na maaaring hindi makapasa si Jingzi sa pagsusulit ngayong hapon, at mahirap para sa kanya na patayin siya, na nakakalungkot. Tumigil sa pagsasalita si Jingzi at dirdiretsong bumaba ng walang tigil. Agad siyang pinalibutan ng mga disipulo ng Xindian sect, na pinamumunuan ni Yu Bo. Ibigay sa amin ang nakatatandang kapatid na babae, para hindi namin guluhin si Pangulong Jing. Lumabas ka. Umungol si Jingzi, na tinakot pabalik ang lahat. Si Jingzi ay humakbang pasulong nang hindi kumukurap-kurap, ngunit sa kanyang harapan, ang mga tao ay umatras at gumawa ng paraan para sa kanila. Kabanata 603 Kabanata 607 Emosyonal, ika-4 na update mangyaring mag-subscribe. Niyakap ni Jingzi si Qingqiu at direktang bumalik sa Xindian Gate. Yumuko si Qingqiu sa kanyang mga braso. Bagamat hindi siya komportable sa kanyang katawan, masaya pa rin siya sa kanyang puso. Sa wakas isang araw, nang siya ay nasugatan, ang maliit na batang lalaki na pinrotektahan nila ay maaaring sumugod upang kunin siya at protektahan siya. Kung iniisip ito, si Qingqiu ay nasa mabuting kalagayan. Tumangala siya sa mga angular na pisngi ni Jingzi at nagtaka kung ano ang iniisip niya. Inilagay si Qingqiu sa kama, muling nagkaproblema si Jingzi. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang monghe sa daan. Kahit na siya ay nasa napakataas na antas, ang kanyang pagsasanay sa martial arts ay katulad ng sa isang karaniwang tao. Alam niya na si Qingqiu ay nasugatan, ngunit hindi niya alam kung saan siya nasugatan. Alam lang niya kung paano iturok si Qi sa kanya, ngunit hindi niya nakitang bumubuti ng husto ang kondisyon ni Qingqiu, at agad siyang nawalan ng malay. Sa oras na ito, nagmamadaling bumalik si Master Mingji. Ang kanyang pinaka-pinagmamalaki na disipulo ay malubhang nasugatan. Wala na si Master Mingji sa mood na manatili sa arena ng kompetisyon. Pagkapasok niya sa silid, mabilis na tumayo si Jingzi. Master Mingji, tingnan mo kung saan nasugatan ang pangatlong kapatid ko. Tumango si Master Mingji at naglakad. Mabilis na tumayo si Jingzi at gumawa ng silid. Matapos maramdaman ang pulso ni Qingqiu at suriin ito, sinabi ni Master Mingji, kung tutusin, may malaking pagkakaiba sa pagitan ni Lin Qingshan at Lin Qingshan, at si Lin Qingshan ay hindi napanatili ang anumang lakas, kaya ang panloob na puwersa ay nagbanggaan sa isa't isa, at ang mga litid ni Qingqiu ay nabigla. Medyo nagkakagulo, ngunit hindi ito seryoso. Ang mga kalamnan at ugat ay lahat ay nagkakagulo, ngunit hindi ito seryoso. Halos sumigaw si Jingzi. Sinulyapan siya ni Master Mingji at nakangiting sinabi, mukhang matagal ka nang hindi nagsasanay ng martial arts, at wala kang alam na common sense tungkol sa martial arts. Pagkatapos, ipinaliwanag sa kanya ni Master Mingji na lumalabas na ang disorder ng mga tendon at meridian ay isang problema. Ang ganitong sitwasyon ay karaniwan sa martial arts. Halimbawa, kapag nag-aaway ang mga tao na masyadong magkaiba ang mga kaharian, o kapag nagsasanay ng martial arts ay nababaliw, hanggat patuloy kang nag-i-input ng chi araw-araw, dahan-dahan kang mababawi pagkatapos ng 10 buwan at kalahati. Sa panahon ng paggaling, siya ay magiging tulad ng isang normal na tao, maliban na ang kanyang panloob na lakas ay hindi na magagamit. Nang marinig ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Jingzi, ngunit sa parehong oras ay medyo nanlumo siya, hoy, masyadong mahaba ang 10 araw at kalahati. Umupo si Qingqiu, medyo namutla ang kanyang mukha, ngunit tila nasa mabuting kalooban siya, at ngumiti, anyway, ito ay masyadong mahaba. Kung hindi ka sasali sa kompetisyon, magiging 10 araw at kalahati. Tumango si Master Mingji, kung narito si Jingzi sa panahong ito, mangyaring lumapit at tulungan ang iyong pangatlong kapatid na mag-injection ng chi. Mabilis na sumang-ayon si Jingzi, sinabi ni Master Mingji dahil alam nila na maraming gustong sabihin ng kanilang mga kapatid, nagpaliwanag lang sila ng ilang salita at lumabas ng silid. 2 tao na lang ang naiwan sa kwarto. Hindi na naiwasan ni Jingzi ang pagdududa. Umupo siya sa tabi ng kama at natural na hinawakan si Qingqiu sa kanyang mga braso. Hindi nagpumigla si Qingqiu at hinayaan siyang hawakan siya ng masunurin. Zier, ang pangatlong kapatid na babae ay napakawalang silbi. Napakalambot ng boses ni Qingqiu, na parang bumubulong, nais kong tulungan kang maubos ang ilan sa kanyang lakas. Ngunit sa huli, hindi lang ito naubos, ngunit nasugatan din siya nito, na ikinagalit ni Zier. Nag-aalala ako. Napakawalang silbi ng ikatlong kapatid na babae. Pagkatapos sabihin iyon, naramdaman ni Jingzi na may malamig na likidong bumabagsak sa kanyang mga kamay. Dinampot niya ang ulo ni Qingqiu at napagtanto na nagpout ito, hindi tulad ng isang engkanto, ngunit parang nagdurusa. Ang galit na batang babae ay umiyak.
Nakaramdam si Jingzi ng parehong nakakatawa at pagkabalisa. Third sister, wala kang kasalanan. Kahapon sinabi ko sa'yo na sobrang taas ng level niya, at sinabi ko rin sa'yo na huwag mong hayaang makipag-away ka sa kanya. Pero hindi mo ako sinunod at ginalit mo ako ng sobra. Hindi mo na dapat gawin ang ganitong bagay. Mag-isa akong humakbang, paano ko hihingi ng tulong sa pangatlong kapatid? Ngumuso si Chinkyo, ngunit hindi siya matatalo ni Zier. Kahapon, swerte pa rin si Chinkyo, iniisip na kung susubukan niya ang kanyang makakaya, tiyak na hindi masusulit ni Lin Qingshan. Bilang resulta, sobra niyang pinahahalagahan ang kanyang sarili at minamaliit si Lin Qingshan, kaya naman naging ganito siya. Si Jingzi ay isang antas din sa likod ni Lin Qingshan. Kung hindi siya makapag-improve, malamang na hindi gaanong naiiba ang kanyang katapusan sa kanya. Sa makatuwid, nagsisimula na siyang mag-alala kay Jingzi bukas. Okay lang, third sister, may sarili akong paraan. Sa pamamagitan ng kompetisyon ngayon, nakita din ni Jingzi ang malaking agwat sa pagitan ng bawat antas sa itaas ng ika-6 na antas. Bukas, siguradong hindi na siya makakalaban ng ulo. Magagamit lang niya si Qinggang para talunin muna siya. Kailangan lang siyang pigilan ni Lin Qingshan at pagkatapos ay humanap ng pagkakataon na magpadala sa kanya ng granada. Ngunit halatang hindi naniniwala si Chinkyo, pagkatapos ng lahat, ang oras ay masyadong maikli. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagtanong siya sa napakababang boses, Zier. Kahapon. Kagabi, bakit hindi mo pinuntahan ang iyong pang-apat na kapatid na babae? Para saan mo makikita ang iyong pang-apat na kapatid na babae? Nagkunwaring tanga si Jingzi at walang sabi-sabi. Dahil alam niyang maayos na ang katawan ni Chinkyo, hindi na masyadong nag-aalala si Jingzi. Ang pangunahing prioridad ngayon ay patayin si Lin Qingshan, bukas bawal ang pambubuli sa akin, at mas malala pa ang pang-aapi sa kapatid ko. Dapat mamatay si Lin Qingshan. Siyempre, sa panahong ito, palaging magandang kulitin ang ikatlong kapatid na babae at itaas ang kanyang kalooban. Siyempre, nagsasanay. Nako, ayaw kong mag-practice kasama si fourth sister. Kung gayon bakit? Lumapit. Sa akin. Sa pagtatapos ng pangungusap, marahil dahil siya ay masyadong nahihiya, ibinaon ni Chinkyo ang kanyang ulo ng buo sa mga bisig ni Jingzi. Sa loob-loob, naramdaman ang temperatura ng katawan ni Jingzi at ang kakaibang pabango ng lalaki sa kanyang katawan, medyo naging gulo ang kanyang paghinga at nag-init ang kanyang mga pisngi. Hindi niya alam kung dahil ba sa init o nakonsensya. Dahil gusto ko ang pangatlong kapatid na babae. Naramdaman ni Jingzi na mataas ang kapaligiran, kaya tama ang pagkakasabi niya nito. Matapos marinig ito, 2 beses na nanginig ang mga balikat ni Chinkyu, at humiga siya sa mga bisig ni Jingzi, hindi man lang naglakas loob na itaas ang kanyang ulo. Nagpatuloy si Jingzi, marahil ay tadhana na ang nagtagpo sa amin noong bata pa kami. At dahil sa kapalaran, nagkita kami sa isang Daoist temple pagkatapos ng mahigit 10 taon ng paghihiwalay, bagaman magkaibigan pa rin kami noon. Hindi namin alam ang mga pagkakakilanlan ng isa't isa, ngunit sa tuwing nakikita ko ang ikatlong kapatid na babae, palagi akong may pamilyar na pakiramdam na gustong maging malapit. Ngunit hindi ko pa naramdaman ang ganoong pagkakataon noon. Matapos marinig ito, sa wakas ay itinaas ni Chinkyo ang kanyang ulo. Tumingin siya kay Jingzi at sinabi sa emosyonal na boses, Zier, ganito rin ako. Hindi sumagot si Jingzi sa kanya, ngunit buong pagmamahal na hinawakan ang kanyang ulo, sa pagkakataong ito, nakatadhana na tayo. Nagkita kami sa Jingzi, at ang tadhana ang nagpakilala sa amin sa isa't isa. Noong una, hindi ako naniniwala sa tadhana, ngunit dahil nakilala ko ang pangatlong kapatid na babae, ang anino ng babaeng engkanto noong una ay hindi ko na maalis sa isip ko na dapat kong tanggapin, at hindi ko na maalis sa isip ko ang aking kapalaran, at hindi ko na maalis sa isip ko ang aking kapalaran. Maingat at pare-parehong emosyonal na sabi ni Jingzi. Matapos makinig, muling yumanig ang mga balikat ni Chinkyo at hindi niya maiwasang mapahikbi. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang napakahawig niya ito. Naranasan niya lahat ng sinabi niya. Nang hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni Jingzi, nakaramdam siya ng deja vu nang makita niya si Jingzi, at hindi niya sinasadyang mapalapit sa kanya. Sa oras na iyon, natatakot pa rin siya sa pakiramdam na ito at hindi alam kung paano haharapin ito. Tapos nakita niya ulit siya. Siya, at alam din ang kanyang pagkakakilanlan. Sa oras na iyon, nahulog si Chinkyu sa isang uri ng pag-aaway sa sarili. Siya ay ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, kaya kung ano ang kanyang dating estado ng isip. Ngunit pagkatapos marinig ang paliwanag ni Jingzi, bigla siyang gumaan. Siguro, ito ang buhay. Kabanata 604 na Kabanata 608 Fairy Girl, unang update mangyaring mag-subscribe. Hindi na makontrol ni Chinkyu ang kanyang emosyon. Hinawakan din niya ang ulo ni Jingzi, tumingin sa kanya, at magiliw na sinabi, Zier, ang sinabi mo lang, bakit hindi ang pangatlong kapatid na babae? Hindi ko alam kung ano ito noon, ngunit ngayon naiintindihan ko na ito ang ating kapalaran. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay wala siyang pakialam. Hindi siya kasing husay ni Jingzi, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang tanging paraan upang ipakita ang kagalakan at pagpapalagayang loob ay ilagay ang iyong mukha laban kay Jingzi at kuskusin ito sandali. Hanggal na diwata.
Ngumiti si Jingzi, hinayla siya palayo at tumingin sa kanya. Kung gayon, makikinig ba ang ikatlong kapatid na babae kay Zier sa hinaharap? Oo. Kung gayon ang pangatlong kapatid na babae ay palaging kasama ko. Oo. Kung gayon ang pangatlong kapatid na babae ay magiging aking fairy girl. Bagamat nag-alinlangan siya saglit, sa wakas ay tumanggo si Chinkyu at sinabing, "Oh." Matapos ang lahat ay sabihin at tapos na, si Chinkyu sa wakas ay nang-ahas na ihayag ang kanyang puso sa harap ni Jingzi, at lahat ay naayos. Kaya't yumuko si Jingzi at naglagay ng mababaw na halik sa ulo ni Chinkyu. Sa napakagandang eksena, hindi niya piniling gamitin ang kanyang mga kamay, paa o bibig para gawing masyadong erotic ang isang inosenteng sandali. Ang halik na ito ay isang selyo ng pag-ibig. Hindi napigilan ni Chinkyu ang kagalakan sa kanyang puso, at muling ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Jingzi na may kumakatok. Bigla niyang naramdaman na tila walang masama sa pakikipaglaban kay Lin Qingshan sa pagkakataong ito, maliban sa bahagyang pagkasugat. Ngunit sa pag-iisip kay Lin Qingshan, naramdaman niyang naisip niya na bukas ay magkikita pa si Jingzi. Ang kasalukuyang Jingzi ay hindi siya kayang talunin. Kung gusto niyang manalo, magagawa lang niya magsanay. Pumayag na siya na maging fairy girl niya, kaya hindi big deal ang pagsasanay ng kung fu. Kung tutuusin, muntik na siyang pumayag kagabi, pero dahil hindi naging malinaw ang relasyon ng dalawa, sa wakas ay tiniis niya ito. Pero iba na ngayon. Parang walang dahilan para tumanggi. Gayunpaman, siya ay masyadong manipis ang balat kung tutuusin, at nang dumating ang oras upang sabihin ito, siya ay nahihiya na sabihin ito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagtanong siya, ang pinahusay na bersyon ng jujube pills na binanggit mo kahapon ay hindi lamang makakapagpabuti ng iyong mga kasanayan, ngunit nakakapagpagaling din ng mga pinsala. Oo, bakit mo nakalimutan ang tungkol dito? Tinapik ni Jingzi ang kanyang hita, sinabi ng aking amo na bukod sa pagtulong sa mga tao na makalusot, kung sila ay nasugatan o ang kanilang mga kalamnan ay nasugatan, kung gagamitin mo ito sa pagsasanay ng chi, maaari rin itong magkaroon ng mga mahimalang epekto. Tama lang ang sitwasyon ng third sister. Hindi ko lang alam kung gaano kahimala ang epektong ito. Tumanggo si Chinkyo, namumula at walang sinabi. Saglit na natigilan si Jingzi at pagkatapos ay napagtanto na sinusubukan ni Chinkyo na sundan siya sa ibang paraan. Hehehehe. Nang makita ang masamang ngiti sa mukha ni Jingzi, sa wakas ay hindi napigilan ni Chinkyu na kinurot siya ng malakas, nag-iisip ka ng masasamang bagay. Kasalanan ko din. Halatang idea ng pangatlong kapatid na babae yun. Gusto ko lang para lang ito sa pagpapagaling. Kinurot ni Chinkyu ang kanyang mga labi at sumagot. Tumawa si Jingzi at tumigil sa pagsasalita. Sa oras na ito, ang kapaligiran sa silid ay tila naging malabo sa isang iglap, at ang dalawang tao na orihinal na seryoso ay naging hindi gaanong seryoso. Iniunat ni Jingzi ang kanyang kamay at inilagay ito sa harap ni Chinkyu. Sa kaunting pagsusumikap, nagpakawala si Chinkyu ng tumikim, at muling nahulog sa mga bisig ni Jingzi. Hawak ang kanyang magandang mukha at tinitingnan ang maselang pulang labi ni Chinkyu, hindi napigilan ni Jingzi na halikan siya. Hindi pa naranasan ni Chinkyu ang ganito marahil ay hindi man lang niya ito naisip. Habang nakabukas ang mga mata, "Aha," lang ang nasabi niya. Lalong uminit ang kapaligiran sa silid. Nang gagawa pa si Jingzi ng isa pang galaw, bigla siyang may narinig sa labas. Dumating ang tunog ng mga yabag. May darating. Sa isang iglap, nagbuka ang kanilang mga labi at ang kanilang mga mata ay tumitig, na para bang kaharap nila ang isang mabigat na kaaway. Dang, dang, dang. Tatlong katok sa pinto ang dumating. Huminga ng malalim si Chinkyo, at pagkatapos ay tahimik na nagtanong, sino ito? Third sister, ako ito, Yunshi. Chinkyu at Jingzi nagkatinginan sila, nakita si Jingzi na tumatangu-tangu, at tinulungan siyang ituwid ang kanyang magulong damit at itim na buhok, at pagkatapos ay sinabi, ito na ang pang-apat na anak, pasok ka. Pagkatapos, itinulak ang pinto, at pumasok si Pei Yangxi. Matagal na niyang alam na nasa loob si Jingzi para siyang baliw noong nasugatan si Chinkyo. Pagkatapos kunin si Chinkyo, parang walang kinalaman sa kanya ang mundo sa paligid niya. 2 beses pa niya itong tinawagan, ngunit hindi niya ito narinig. Sa totoo lang, sa sandaling iyon, nainggit si Pei Yangxi kay Chinkyo. Kung nasugatan din ako, ganoon ba siya kabalisa? Nang matauhan siya ay nagsimula siyang tumingin sa kanilang dalawa. Nasa kwarto silang dalawa, ngunit dahan-dahan silang nagsalita. Kung sinabi nilang okay silang dalawa, hindi siya maniniwala. Buti na lang kay Jingzi, makapal na ang balat niya. Kahit na may nangyari talaga, naniniwala si Pei Yangxi na hindi niya masasabi. Pero iba si Chinkyo. Mabilis na tumingin si Pei Yangxi at nakita ang kanyang kakaibang pulang pisngi, at malakas na nagtanong, third sister, mainit ba? Hindi mainit. Siya ay nasugatan. Hindi siya nagtanong tungkol dito, ngunit tinanong kung ito ay mainit. Hindi alam ni Chinkyu kung bakit biglang nagtanong ng ganyan si Pei Yangxi, at medyo nalito. Hindi naman mainit, kung gayon bakit namumula ang mukha ng ikatlong kapatid na babae. Napatigil ito sa pagtatanong. Ngayon na hindi niya magawang gumamit ng dahilan na, mainit, pakiramdam ni Chinkyu ay walang magawa.
Si Jingzi, na nakatayo sa tabi niya, ay labis na humanga sa loika ni Pei Yangxi at naisip na kapag nakuha niya ang pang-apat na kapatid na babae sa hinaharap, dapat siyang maging handa. Pang-apat na ate, ngayon ko lang itinanim si Chi kay third sister. Napuno ng chiko ang katawan niya, kaya namumula siya. Oo, iyon lang. Mabilis na sumang-ayon si Chinkyo. Pinandilatan ni Pei Yangxi si Jingzi, na parabang sinisisi siya sa sobrang pagsasalita. Tinanong ko ang pinuno ng Mingji sect ngayon, at sinabi niya na ang iyong mga kalamnan at ugat ay hindi maayos. Kailangan mo lamang mag-inject ng Zinki mamaya at bigyang pansin ang iyong paggaling. Sabi ni Pei Yangxi. Aba, oo. Mabangis na tumango si Chinkyo. Sa pagtingin kay Chinkyo, laging nararamdaman ni Pei Yangxi na may kulang. Pagkatapos ko itong pag-isipang mabuti, sa wakas ay natukoy kong may kulang. Diwatang diwata. Noong nakaraan, si Chinkyo ay palaging puno ng isang malamig na diwa ng diwata, at naramdaman niya na dapat siyang ilayo sa mga estranghero, ngunit ngayon ay wala na ito. Sinulyapan si Jingzi, naramdaman niyang hindi simple ang bagay na iyon, ngunit hindi siya direktang nagtanong, ngunit sinabing, Zir, nakita mo rin ang lakas ni Lin Qingshan. Sa palagay ng ikaapat na kapatid na babae ay hindi siya magagapi. Sa tingin mo ba matatalo mo siya? Siya! Tinapik ni Jingzi ang kanyang dibdib, syempre. Si Pei Yangxi ay sumulyap sa kanya ng may kainahinala, hindi ba't sinabi mo na ikaw ay isa ring ika-6 na antas ng unang antas na manlalaro? Paano ka mananalo? Oy, hindi ko masasabi na talagang matatalo ko siya sa ika-6 na antas, ngunit paano ang nasa gitnang antas? Mayroon kang ika-6 na antas. Hindi makapaniwala si Pei Yangxi. Hoy, meron ako. Anyway, nasakop na niya si third sister Chinkyo. Kung hindi dahil sa biglaang pag-atake ni Pei Yangxi, sana ay nas-anay na sila ngayon, at ang gitnang seksyon ng ika-6 na antas ay napaka-stable. Gayunpaman, ito ay pareho sa gabi. Anyway, magkakaroon ng 6th level mid-section sa kompetisyon bukas. Zir, may competition ka sa hapon, bumalik ka muna, dito na lang ako kay third sister. Tumango rin si Chinkyu sa kanya, at diretsyong lumabas si Jingzi. Nang umalis siya, ang mga unang salita ni Pei Yangxi ay, Third sister, nag-practice ka na ba sa kanya ng kung fu? Kabanata 605 Kabanata 609 na labanan sa Pavilion Master, ikalawang update mangyaring mag-subscribe. Tungkol naman sa itinanong ni Pei Yangxi kay Chinkyo, hindi alam ni Jingzi. Pagkalabas ng Qingdian Gate, dumiretso si Jingzi sa mansyon ni Prince Jin. Sa oras na ito, bumalik din si Sumoyan at ang iba pa at tinanong siya tungkol sa pinsala ni Chinkyo. Sinabi lang ni Jingzi na hindi ito seryoso at tiniyak siya. Pagkatapos magtanong mamaya, nalaman niya na ang lakas ng pakikipaglaban ni Pei Yangxi ay kahanga-hanga sa ikalawang kompetisyon. Hindi man lang nakaligtas sa 3 galaw ang kalaban at natalo agad, kaya bumalik sila. Naintindihan ni Jingzi sa sandaling naisip niya ito. Marahil ay nag-aalala si Pei Yangxi kay Chinkyo, kaya ayaw niyang lumaban, kaya nagpasya siyang lumaban ng mabilis, at pagkatapos ay pumunta sa Qingyanman. Pagkatapos, hapunan, tinawag niya si Hanhan sa silid, at naglagay si Hanhan ng 5 o 6 na maliliit na trick. Ang granada ay napakaliit at maaaring hawakan ng isang kamay. Kung sisindihin mo ito ng palihim, walang makakahanap nito. Si Jingzi ay lubos na nasisiyahan. Ang pag-inom ng pinahusay na bersyon ng Jujube Pills at pagsasanay ng Chinkyu ay Plan A, at ang maliit na granada na ito ay Plan B. Kung mabaigo ang Plan A, gagamitin niya ang Qinggang para saluhin si Lin Qingshan at palihim na sindihan ng maliit na granada. Pagkatapos ay palihim itong isuot sa kanya. Well, ilagay ang lahat sa kanya at hayaan siyang pasabugan ng kanyang sarili. Sino ang nagtanong sa kanya na ay bully ang pangatlong kapatid na babae? Pagkatapos ng maikling pahinga, bumalik ang grupo sa competition ground. Mas maraming tao kaysa sa umaga. Tila si Jingzi lamang ang kasing tanyag ni Chinkyu at Lin Qingshan, at lahat ay darating para sa kanya at kay Muqing. Ang unang laban sa hapon ay ang Qiu Chen. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng mahigit 10 galaw, nanalo si Qiu Chen. Sumunod ay ang huli at pinakamahalagang kaganapan ng araw, kaya ang lahat ay tila nasa sabik. Sino sa tingin mo ang mananalo sa 2 taong ito? Hoy, kung ako ang tatanungin mo, dapat ay Pavilion Master mo iyon. Narinig ko na ang Pavilion Master mo ay nasa tuktok ng ika-5 antas. Hoy! Kahit na si President Jing ay hindi pleasant, ngunit kung kaya niyang talunin si Long Audi ng 3 galaw, dapat nasa 5th level man lang siya, tama ba? Hoy, hindi mo alam ito. Nalaman ko sa ilang channel na ang Pavilion Master mo ay nasa mahigit 5 antas na ngayon. Fik. Hoy, posible bang nasa ika-6 na antas din ang Pavilion Master mo? Walang sinabi ang lalaki. Bahagya lang siyang tumango at mukhang proud na parang nasa ika-6 na antas. Ganun pa man, napukaw pa rin ito ang damdamin ng lahat. Sa hindi inaasahan, ang martial arts competition na ito ay 1 taon pa lang mula noong huli, ngunit may 3 pang master sa ika-6 na antas. Tila ang mundong ito ay magiging mas maunlad at masigla sa hinaharap. Ang lahat ay tumango ng madalas pagkatapos marinig ito, at pagkatapos ay tumingin sa entablado, ang kanyang mga mata ay biglang naging komplikado ng kaunti.
Sa nakalipas na ilang taon nang si Lin Qingshan ay nasa pag-iisa, ang mga makakarating sa semifinals sa bawat martial arts competition ay karaniwang mula sa apat na pangunahing sekta, sina Qingqiu at Pei Yangxi, Qiu Chenchen at Mu Qingren, at lahat sila ay babae. Para sa mga tao mula sa maliliit na sekta, ito ay medyo hindi komportable. Una, walang maliliit na sekta sa top 4, at pangalawa, walang tao sa top 4. Sino ang walang pataas na puso? Kung patuloy kang magsisilbing foil sa mahabang panahon, may inis din sila. Kaya nang ipanganak si Jingzi, kahit hindi sila masaya, nasasabit pa rin sila sa kanilang mga puso. Kung tutusin, hindi lang niya kinatawan ang kanilang maliit na sekta, kundi kinatawan din niya ang kanilang mga tauhan. Noong nakipag-duel siya kay Long Audi noon, natural silang umaasa na mananalo si Long Audi, ngunit kung makikipagkompetensya siya kay Mu Qingren, umaasa rin ang lahat na mananalo siya. Kaya lahat ng madla ay pinagpapawisan para sa kanya sa oras na ito. Sa oras na ito, pumunta sina Jingzi at Mu Qingren sa field, hinawakan ang kanilang mga kamay sa disenteng paraan, at pagkatapos ay nag-usap sa maliit na boses na hindi naririnig ng iba. Tatlo, kumusta ang iyong pangatlong kapatid na babae, paano? Si Mu Qingren ay mas matanda kay Qingqiu. Bagamat nasa mentalidad na niya ngayon na, magpakasal at sumunod sa kanyang asawa, medyo awkward pa rin na tawagin ang kanyang, third sister, ng direkta. Nahihiya. Sabi ni Master Mingji, disorder lang ito ng muscles at meridian. It's just a matter of injecting qi every day and recuperating for a while. You don't have to worry. Matapos marinig ito, nakahinga ng maluwag si Mu Qingren. Pagkatapos ay sinabi ni Jingzi na nakangiti, kamahalan, paano natin ihahambing? Itinaas ni Mu Qingren ang kanyang kilay at mahinahong sinabi, paano pa ba natin maihahambing? Siyempre normal na paghahambing ito. Hehe, tumigil ka nga. Nakangiting nagpatuloy si Jingzi, ano ang relasyon natin? Hindi ba masasaktan ang ating damdamin na magkaroon ng isang normal na kompetisyon? Tiningnan siya ni Mu Qing. Sa katunayan, ayaw niyang makipagkompetensya ng normal. Pagkatapos ng lahat, pareho sila sa parehong antas, kahit na si Jingzi ay nasa Qinggang. Siya ay kahanga-hanga, ngunit kung talagang gusto mong manalo laban sa kanya, kailangan mong maglagay ng maraming pagsisikap. Gayunpaman, siya ang master ng Waxian Pavilion, at may hindi mabilang na pares ng mga mata na nakatingin sa kanya sa audience. Siya ay kumakatawan sa higit pa sa kanyang sarili, kaya kahit na siya ay may ilang mga saloobin sa kanyang puso, hindi siya maglakas loob na sabihin iyon. Sa oras na ito, lalo akong nakaramdam ng hiya. Hoy, anong pinagsasabi mo? Lalaban ka ba? Sabihin mo ng mas malakas, pakinggan natin. Habang nag-uusap silang dalawa sa mahinang boses, naiinip na ang lahat sa audience. Matagal nang naghihintay ang lahat dito para mapanood ang kanilang highlight show, at maganda ang resulta, nagsimula silang mag-chat. Magsalita ka lang, ang liit pa naman ng boses mo, nakakainis na sa iba. Nahulaan na ni Jingzi kung para saan ang problema ni Mu Qing, kaya hinugot niya ang Emperor Sword at sinabing, Master mo, pakiusap maliwanagan ako. Pagkatapos sabihin iyon, lumipad siya patungo kay Mu Qingren. Tumango si Mu Qingren, at pagkatapos ay binunot ang kanyang espada para batiin siya. Habang nanunood ang lahat, pareho silang nagpakita ng ika-6 na antas sa oras na ito, at ang kanilang aura ay ganap na naiiba mula sa dati. Pagkatapos gumawa ng dalawang galaw, lumipad si Jingzi sa hangin. Nang makita ito, lumipad din si Mu Qingren, at nagpabalik-balik kasama si Jingzi sa himpapawid. Gayunpaman, ginamit nila ang kanilang mga espada ng may mabangis na momentum, ngunit sa sandali ng pakikipaglaban, binawi nila ang kanilang kapangyarihan ng espada kaya't nakikita ng mga tagalabas halika, silang dalawa ay lumilipad ng bahagya sa hangin. Hindi ito mukhang isang tunggalian, ngunit mas katulad ng pagsasayaw. Kamahalan, patawarin mo ako. Lumalayo sa paningin ng lahat, si Jingzi ay kailangang lumaban sa tuwing nakikipaglaban siya kay Mu Qingren. Magsabi ng ilang salita ng may ngiti. Mapapatawad kita, ngunit kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay. Kung direktang hihilingin ni Jingzi kay Mu Qingren na sumuko at aminin ang pagkatalo, malamang napapayag siya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang puso ay puno ng Jingzi ngayon. Ngunit pagkaraan, medyo hindi siya komportable, at sinasadya ni Jingzi ang nagsusumamo na tonong ito para aminin niya ang pagkatalo, na nagpaginhawa kay Mu Qingren. At gayon din, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, maghanda upang gumawa ng mga kahilingan. Huwag kang magsalita ng isang bagay. Ang iyong kamahalan, ang Pavilion Master, ay maaaring magsabi ng 100 bagay, at sasang-ayon ako sa kanilang lahat. Nakangiting sabi ni Jingzi nang muli kaming magkita. Magsalita ka. Matapos silang dalawa sa pagkakataong ito, ang mga talim ng espada ay idiniin sa isa't isa ng walang paghihiwalay. Mahinahong sinabi ni Mu Qingren, sa totoo lang, ayaw kong matalo ka. Dahil natatakot ako na makikilala mo si Lin Qingshan bukas. Qingqiu sa umaga ang nangyari kay Mu Qingren ay nabigla. Alam niya ang tungkol sa mga hinaing sa pagitan nina Lin Qingshan, Qingqiu at Jingzi. Maaari niyang patayin si Qingqiu. Kung si Jingzi iyon, tiyak na papatayin niya ito.
Sa simula ay hindi siya nag-aalala, ngunit pagkatapos makita ang gitnang antas na 6 na antas ni Lin Qingshan, kailangan niyang mag-alala. Kabanata 606, Kabanata 610, Lingering Game, ikatlong update, mangyaring mag-subscribe. Kahit hindi ko siya makilala, makikilala mo siya, at iba ang resulta. Umiling si Mu Qinren pagkatapos marinig ito. Iba. Maaaring hindi siya maglakas loob na gumawa ng anumang malupit sa akin, ngunit iba ka. Gusto kanyang patayin, alam mo ba? Alam ko. Ngumisi si Jingzi, dahil gusto ko rin siyang patayin. Hindi ka maaaring maging impulsive. Kung si Jingzi ay nasa gitnang antas ng ika-6 na antas, tiyak na hindi mag-aalala si Mu Qinren, ngunit ang agwat ng lakas sa pagitan ng unang antas at gitnang antas ng ika-6 na antas ay masyadong malaki para magamit ni Jingzi ang Qinggang. Win, kaya nag-aalala siya. Huwag kang mag-alala, kaya kung manalo. Nang magtaka si Mu Qinren, nakangiting sinabi ni Jingzi, nakalimutan mo na kaya kung pasabugan ang dalawang halimaw sa langit, lalo pa si Lin Qingshan, na nasa gitna ng ika-6 na antas. Ito. Ang pag-aalala ay humahantong sa pagkalito. Muntik nang makalimutan ni Mu Qinren ang granada ni Jingzi. Kasabay nito, medyo nalilito siya, sa harap ng napakaraming tao, nangangahas ka bang gumamit ng granada? Hoy, naisip ko na ang partikular na plano at ginagarantiya ko na ito ay magiging walang kabuluhan. Kamahalan, huwag kang mag-alala. Kailan pa ako nakipaglaban sa isang hindi handa na labanan? Ha! Sa huli, komandat siya kay Mu Qinren. Palaging may mahiwagang kapangyarihan si Jingzi na nagpapapaniwala sa mga tao. Kahit ngayon ay naniwala na si Mu Qing, ngunit ang digmaan na sinabi niya ay hindi tama. Kung gayon, ipinangako mo sa akin, kung hindi mo siya matalo bukas, hindi ka dapat lumaban ng husto. Kailangan mong malaman na hindi ka lamang sa iyong sarili ngayon, kundi pati na rin sa amin. Sa pagtatapos ng pangungusap, namumula na ang mukha ni Mu Qinren, at medyo nahihiya siya. Matapos marinig ang pangungusap na ito, talagang gustong abutin ni Jingzi at hawakan ang kanyang ulo, ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya nang ahas na gawin ito sa publiko. Pagkatapos nag-away, sa ere ang dalawa saglit. Nagkaroon ng putok na tunog, at pagkatapos na muling magbanggaan ang dalawa, ang espada sa kamay ni Mu Qinren ay biglang nahulog sa lupa, at ang kanyang buong katawan ay bumagsak sa lupa. Lumipad si Jingzi, niyakap siya, at dahan-daang nahulog. Lahat ay nalilito, ano ang nakita ko? Parang nakikipagkumpetensya sila sa martial arts, ngunit hindi ito mukhang isang martial arts competition. At bakit parang sobrang magiliw silang dalawa? Ang tao sa audience na nakakaalam ng sitwasyon ay si Wang Yingqiu. Kinagat niya ang kanyang mga labi matapos itong makita, ngunit sobrang inggit siya sa kanyang puso. Si Qiu Chenchen naman ay nag-cross arms at munition, haha, nahulaan ko na abnormal silang dalawa. Gayunpaman, kung mayroong isa pa, pagkatapos ay mayroong isa pa. Anyway, hindi ko kayang mag-isa. Pagkatapos lamang niyang makahinga ng maluwag, biglang nagulat si Qiu Chenchen, tila mayroong higit pa sa isa. Hindi, tatanungin ko ulit siya kapag walang nangyari. Biglang napagtanto ni Zhu Daenshuan at iba pang Tongchang disciples na nakatayo sa likuran nila na hindi tama ang momentum ng kanilang junior sister, senior sister. Ang pagiging itinulak ni Jingzi ay bahagi ng plano ni Mu Qinren, ngunit ang pagyakap ni Jingzi sa harap ng lahat ay hindi nangyari. Kung tutusin, naging manipis ang balat niya. Masaya man sa puso niya ay natigilan siya sandali pagkalapag. Mabilis na itulak si Jingzi. Pagkatapos ayusin ang kanyang mga damit, marahan niyang itinaas ang kanyang mga templo at iniuko ang kanyang mga kamay kay Jingzi sa disenteng paraan, salamat, Presidente Jing, sa pagpapakita ng awa. Pavilion Master mo, tanggap ka. Iminuwestro din ni Jingzi ang kanyang mga kamay. Pagkaraan, sinabi ni Mu Qinren sa mga manunood, si Pangulong Jing ay mas mataas sa mga kasanayan, si Wak Shan ay handang mahuli. Mahuli. Pagkasabi nito ay bumaba na siya nang hindi kinusat ang mga mata. Hindi inaasahan ni Lin Qingshan ang resultang ito, at minisyon niya ang skill superior ni Mu Qinren. Halatang nag-iinarte silang dalawa. Okay lang magsinungaling sa iba pero sa kanya. Masyadong clumsy ang pamamaraan. Gayunpaman, muli siyang ngumisi, mas mabuti na ito, at least hindi siya masyadong menas. Kapag nakilala niya si Jingzi sa susunod, handa na si Lin Qingshan na patayin siya gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa susunod, hindi na siya magkakamali gaya ng ginawa niya noong umaga, at magiging sigurado at tumpak ang kanyang mga kuha, nang hindi man lang binibigyan ng oras ang mga tao para mag-react. Kahit na ang iba ay naramdaman na ang kaganapang ito ay masyadong matubig at malayo sa kanilang inaasahan, ang resulta ay lumabas at wala na silang masasabi pa. Gayunpaman, mayroong dalawang hindi miyembro ng 4 na pangunahing sekta sa nangungunang 4, at pareho silang mga lalaki. Kontento pa rin sila. Sa oras na ito, umakyat si Head Qingyang sa entablado. Ngayong napili na ang nangungunang 4, mag-drawing tayo ngayon para mapagpasyahan ang laro bukas. Headmaster Qingyang, may mungkahi ako. Oh, ano ang mungkahi ni President Jing?
Sinabi lang ni Headmaster Qingyang nang magsalita siya, pinutol siya ni Jingzi, na ikinalungkot ni Head Qingyang at nakakunot ang noo niyang tanong. Headmaster Qingyang, dahil ang pinuno ng Martial Arts Alliance ay maaari lamang pumili ng isang tao, ang pagguhit ng palabunutan ay opsyonal. Maaari mo bang hayaan akong pumili ng direkta? Sa top 4, makikita na tanging ang kanilang Qiu Chen mula sa Tungtian K ang pinakamakapangyarihan. Siya ay mahina at hindi pa umabot sa ika-6 na antas. Ang pinuno ng Qingyang ay natatakot na si Jingzi ay pumili ng mahinang persimmon. Nang tatanggi na sana siya, narinig niyang sinabi ni Jingzi. Gusto kong piliin ang pangkat ng Qingcheng. Ang mga salitang umabot sa kanyang lalamunan ay nilunok pabalik ng pinuno ng Qingyang. Okay, pumayag ako. Sumang-ayon si Lin Qingshan sa malakas na boses. Ito mismo ang gusto niya, at nakahinga rin ng maluwag ang ulo ng Qingyang. Kung ito ay upang gumuhit ng palabunutan, kailangan niyang gumamit ng ilang paraan. Siyempre, ang resulta ay magiging katulad ng ngayon. Kaya ngumiti siya at sinabing, dahil si President Jing ang humiling nito, okay lang. May iba pa bang may opinyon? Natahimik ang lahat. Nagpatuloy ang pinuno ng Qingyang, okay, kung gayon ang order ng labanan bukas ay Tiandi Sect vs. Xingcheng Sect, Tungtian Tower vs. Kunlun Mirror. Bumalik tayo at magpahinga ngayon. Pagkasabi nun, naghiwa-hiwalay ang lahat at umalis. Labanan ngayon ng mga tunggalian ay maaaring ilarawan bilang ups and downs, mula sa mga kapanapanabik tulad ng Lin Qingshan at Qingqiu hanggang sa mga nakakabagot tulad ng Pei Yangxi at Qiu Chen. Siyempre, mayroon ding nagtatagal na relasyon sa pagitan ni Jingzi at Mu Qingren, na talagang nagagalit sa mga tao kapag tinitingnan nila ito. Ang pagkain ng aso ay hindi palaging masarap. Nang halos wala na sila, lumapit si Lin Qingshan kay Jingzi at sinadya niyang sinabi, Presidente Jing, kailangan mong pag-isipang mabuti ito bukas. Kung natatakot ka sa kamatayan, sumuko ka na lang. Sumulyap si Jingzi sa kanya at mahinahong sinabi, alalahanin ang sinabi ko sa iyo noon, bumalik ka at kumain ng marami at uminom ng marami ngayong gabi. Well, natatakot ako na wala kang pagkakataon pagkatapos bukas. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Jingzi nang hindi lumilingon, iniwan si Lin Qingshan na nakatayo doon na may panunuya sa kanyang mukha. Si Jingzi, na umalis sa competition ground, ay hindi dumiretso sa Qingyanmen Station. Pagkatapos ng lahat, sigurado siyang hindi na seryoso ang pinsala ni Qingqiu. Pagbalik niya, magsasanay siya kasama si Qingqiu at pagagalingan ng kanyang mga sugat. Maaga pa noon, at ayaw ni Jingzi na gawin ito sa sikat ng araw. Pagbalik sa mansyon ni Prinsipe Jin, tinawag muna ni Jingzi si Han at hiniling sa kanya na maghanap ng ilang lead mula sa mga granada na ginawa niya noon, at pagkatapos ay kinuha ang lahat ng maliliit na granada na ginawa ni Han kahapon. Lumabas at i-connecta ang lahat ng mga lead ng sama-sama. Pagkatapos ng gabing ito, tiyak na nasa kalagitnaan na siya ng ika-6 na antas. Kinokontrol ni Lin Qingshan ang espada gamit ang kanyang enerhiya, at kinokontrol niya ang granada gamit ang kanyang enerhiya, kaya mas mahaba ang tingga ng granada upang matiyak na maaari itong sumabog ng mas tumpak. Kabanata 607 ang unang pagkakataon, unang update mangyaring mag-subscribe. Matapos gawin ito, nag-isip sandali si Jingzi at pumunta muna sa istasyon ng Waxian Pavilion. Ipinakita ni Mu Qingren ang kanyang sigasig para sa kanya sa kompetisyon ngayon. Nag-aalala, malamang na ganoon din ang iniisip ni Wang Yingqiu. Pumunta siya saglit para aliwin ang dalawa, ipinaliwanag sa kanila ang kanyang plan B, at nangako sa kanila na hindi sila kikilos dahil sa emosyon. Noon lamang siya pinalabas, at pagkatapos ay lumipad siya sa Tungtian Tower. Naturally, direktang lumipad siya mula sa ipinagbabawal na lugar patungo sa lumang lugar kung saan nagkaroon siya ng pribadong pagpupulong kay Qiu Chen. Sa kabutihang palad, nandito nga si Qiu Chen. Chen, nandito ako. Itinulak ni Jingzi ang pinto at pumasok. Umupo si Qiu Chen sa gilid ng kama at tumingin lang sa kanya, kumunot ang kanyang mga labi, at walang sinabi. Sino ang muling nagpalungkot sa ating Chen? Sabihin mo sa akin at tutulungan kitang harapin siya. Lumapit si Jingzi, umupo, at pagkatapos ay inakbayan ang payat na baywang ni Qiu Chen. Si Qiu Chen ay orihinal na gustong maging simboliko. Nagpumiglas siya saglit, ngunit masyadong malakas si Jingzi at hindi makagalaw. Siyempre ikaw. Ako. Nagkunwaring nagulat si Jingzi, tapat akong nakikipagkompetensya ngayon. Bakit ko ginawang hindi masaya si Chen? Ba, ikaw lang ba ang tapat? Qiu Chen siya ay dumura, at pagkatapos ay inisip ang matamis na tingin sa pagitan nila ni Mu Qingren sa hangin, at lalo pang nagalit. Nag-aalala ako sa iyo noon. Naramdaman kong hindi mababa ang level ni Mu Qingren, at siya ang pinuno ng isang pavilion, at determinado rin siyang manalo bilang pinuno ng martial arts. Hindi ka magiging madali. Sa huli, haha. Sinabi ni Jingzi na may bahagyang pamumula sa kanyang mukha, sa totoo lang, hindi rin ito madali. Oo, tiyak na hindi madali para sa kanila, master at apprentice, sa kama. Awkward na ngumiti si Jingzi, ngunit mas mabuti ang kanyang kalagayan kaysa sa mga nahuli sa kama. Chen, sa totoo lang, ang relasyon sa pagitan ko at ng Pavilion Master ay isang mahabang kwento.
Kung mahabang kwento, hindi ko nakakausapin. Ayokong makarinig ng kalokohan sa pagitan niyo, at wala akong pakialam kung gaano kayo naghahanap sa labas. Biglang sinabi ni Qiu Chen na nangingibabaw. Si Jingzi ay medyo nalilito, at pagkatapos ay nagtanong ng may pagkalito, kung gayon, ano ka? Hayaan mong tanungin kita, hindi ko sasabihin sa iyo ang tungkol sa iba. Ang taong Muching na ito ay matagal nang kakilala. O kilala na ba kita ng mas maaga? Natuklasan ni Jingzi na ang paboritong tanong ni Qiu Chen ay kung sino ang nauna at kung sino ang huli. Ganito siya noong si Qingqiu ay, mamaya, sa kanya. Galit na galit siya sa oras na iyon, ngunit sa kabutihang palad, natahimik siya matapos ihayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang ikatlong kapatid na babae ni Qingqiu. Gayunpaman, tapat pa rin niyang sinabi, nauna ka sa kanya. Okay. Nang marinig ito, bihirang maging masaya si Qiu Chen. Kung ganoon, wala akong pakialam kung ano ang mangyayari sa pagitan mo at sa kanya. Anyway, lalaki ko naman ang nagtetake advantage. Gusto nilang ma-take advantage. Huli na para maging masaya ako. Kung susundin natin ang loika ni Qiu Chen, maaaring si Zhou Xining at ang iba pa sa harap ng mga nakatatanda na ito, si Qiu Chen din ang sinasamantala, ngunit wala na siyang lakas ng loob na magsalita pa ngayon. Bago niya maipahayag ang kanyang opinyon, nagpatuloy si Qiu Chen, gayunpaman, may isang bagay akong dapat sabihin sa iyo. Ibig sabihin, mas maaga siyang dumating kaysa sa akin, at hindi siya dapat nasa harap ko sa hinaharap. Mapapahiya lang si Jingzi. Ngumiti siya at inayos ang usapin sa gulo. Ang problemang binanggit ni Qiu Chen ay talagang umiiral. Lalo na kapag dumami na ang mga babae niya in the future, hindi may iwasang magkita sila balang araw. Sa oras na iyon, malulutas ang problemang ito. Sa harap ng iyong mga mata. Paano ito ayusin? Ayon sa martial arts. Si Zhou Xining marahil ang unang hindi sumang-ayon, at kung ito ay batay sa martial arts, ang Qiu Chen ay kailangan pa ring Airango sa likod ni Mu Qingren, na hindi gagana. Sa opisyal na posisyon, malamang na itataas ni Liu Jinghong ang kanyang kamay bilang pabor, ngunit ilan pang kababaihan ang may opisyal na posisyon. Hindi rin gumagana. Hindi kaya ito ang unang dumating, unang nagsilbi gaya ng sinabi ni Qiu Chen. Sabay silang nagkita ng kanyang 7 kapatid, kaya paano nila masasabi ang pagkakaiba nila? Mukhang medyo nakakalito ang problemang ito. Kailangan niyang pag-isipan itong mabuti kapag may oras siya. Hoy, ano na naman bang masamang iniisip mo? Hindi nasisiyahang sabi ni Qiu Chen nang makita niya si Jingzi na napahajijek doon. Ito ay hindi isang masamang bagay, ito ay isang magandang bagay. Natauhan si Jingzi at naalala na pumunta siya ngayon dito para makipag-usap kay Qiu Chen, kaya sinabi niya sa kanyang amo, ang matandang medicine boy, na maaari niyang pinuhin ang banyo san antidote. Qiu Chen, tuwang-tuwa akong marinig ito at talagang nakalimutan kong tanungin siya tungkol sa bagay na, first come, first served. Chen, pagkatapos mong makuha ang antidote, sasama ka ba sa akin? Diretso sa punto si Jingzi. Matapos marinig ito ni Qiu Chen, nanliit ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay nito, puno ng kaligayahan at kasiyahan ang kanyang mukha. Talagang natutuwa akong marinig mong sabihin iyon. Pagkatapos sabihin ito ni Qiu Chen, umiling siya at sinabing, ngunit hindi ako makakaalis ngayon. Bakit hindi ako makaalis? Gulat na tanong ni Jingzi. Magagarantiya mo ba na kung makuha mo ang leader ng alyansa pagkatapos nitong martial arts tournament, mapabagsak mo si King Jin? Umiling si Jingzi. Ang pagkuha ng pinuno ng martial arts ay nakagambala lamang sa plano ni Haring Jin, ngunit hanggang sa hindi isiniwalat ni Haring Jin ang kanyang mga kapintasan, hindi siya kayang talunin ni Jingzi. Kaya, nagpatuloy si Qiu Chen, hindi mo mapapabagsak si Haring Jin, at sinira mo ang kanyang mabubuting gawa. Sa kanyang mapaghiganti na karakter, tiyak nagagantay siya sa iyo sa hinaharap. Kung gusto niyang pumatay ng tao, ipapadala lang niya sa amin ang Tungtian K o Dark Knight Envoy. Ano man ito, basta't nasa Tungtian Palace ako, maaari kong ipaalam sa iyo ng maaga. Napangiti si Jingzi pagkaraang marinig ito, sa estado ko ngayon, kahit si Chen ay hindi ako tugma. Kung may gusto siyang ipadala, ipaalam lang sa kanya. Hindi ako natatakot sa kanya. Nang makita ang mapagmataas na hitsura ni Jingzi, umiling si Qiu Chen at tumanggaw sa kanyang nuunang nakangiti. Madaling umiwas sa isang nakabukang sibat, ngunit mahirap magbantay laban sa isang nakatagong palaso. Kahit na ang isang Grandmaster ay maaaring mapatay ng isang pang-anim na antas na taong tulad mo. Kung may gustong pumatay sa iyo, paano ka makakatakas kung saan-saan? At saka, si King Jin ay mayroon pa ring hindi mabilang na mga lason sa kanyang mga kamay. Kung ako ay manatili, ako ay magiging handa. Maaga o huli, hindi ka na maghihiganti para sa akin. Tungtiyang at sa tabi mo. Pagkatapos sabihin ito, kinurot muli ni Qiu Chen ang kanyang baywang, nagkunwari. Mabangis. Sinabi ko na sa iyo ng maaga na kapag dumating ang oras, ang mga dumating na mas huli kaysa sa akin ay hindi maaaring nasa harap ko, kung hindi, hindi ako magtatapos sa iyo, sila. Pagkatapos, saglit na napagod sina Jingzi at Qiu Chen. As for practicing martial arts, hindi naman.
Kung tutuusin, hindi pa lumulubog ang araw sa oras na ito, at hindi matanggap ni Qiu Chen ang istilong ito ng pagpapahayag ng pag-ibig sa araw, at hindi ito pinipilit ni Jingzi, dahil gusto niyang umalis sa unang pagkakataon ngayon sa kanyang ikatlong kapatid na babae na si Qingqiu. Iyon ang unang pagkakataon ng ikatlong kapatid na babae, at ito rin ang aking unang pagkakataon. Well, iyon ay patas. Pagkatapos, lumipad si Jingzi mula sa paanan ng Changsheng Mountain at bumalik sa mansyon ni Prince Jin para mamasyal. Matapos malaman na walang tao, pinuntahan niya si Sumoyan at sinabi sa kanya na pupunta siya sa Qingyan Gate ngayong gabi. Tulungan ng ikatlong kapatid na si Qingqiu na mag-inject ng Zinki para gumaling ang kanyang mga sugat, maaaring huli na siyang bumalik. Hindi nag-alinlangan si Sumoyan na nandoon siya, at sinabi sa kanya na ang pagtulong kay Qingqiu na pagalingin ang kanyang mga sugat ay isang seryosong bagay, kaya hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay, gawin lang ito. Kaya, dumiretso si Jingzi sa Qingyan Gate. Kabanata 608 Paggawa ng masama sa isang tao, ikalawang update mangyaring mag-subscribe. Sa labas ng Qingyan Gate, isang gatekeeper ang pinalitan. Nang makita ito ni Jingzi, inulit niya ang dati niyang kakayahan. Nandyan pa ba si Lady P mula sa Kunlun Mirror? Siya ay. Kahit na hindi niya gusto si Jingzi sa kanyang puso, sa dobleng proteksyon ng senior sister at master, ang mga disipulo ng Qingyan sect ay hindi na nang ahas na kumilos ng walang ingat kay Jingzi. Tingnan mo, hindi ba darating iyon? Sa oras na ito, may narinig siyang paggalaw sa likuran niya. Nang bumalik ang lalaking disipulo para tingnan, nakita niya si Pei Yangxi na naglalakad palabas na sinamahan ni Qingqiu. Bagamat nasugatan si Qingqiu at bahagyang mapatla ang kanyang mukha, nasa mabuting kalooban pa rin siya. Mabuti. Nag-uusap at nagtatawanan ang dalawa, tila hindi naapektuhan ang kanilang mga emosyon, at hindi pinansin ang galaw sa pintuan. Nang makita ito, itinuro ng lalaking disipulo ang daan patungo kay Jingzi. Senior sister. Sa oras na ito, nakarating na sa pinto sina Qingqiu at Pei Yangxi. Ang mga lalaking disipulo ay karaniwang walang maraming pagkakataon na makipag-usap kay Pei Yangxi. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nakangiti pa rin nilang sinabi, "Nevek siya Pei, kaka-rating lang ni President Jing para makita ka." Hinahanap ako. Medyo nalito si Pei Yangxi, nasaan ang ibang tao? Dito. Nang magsalita siya ay medyo naghinala pa siya. Bakit niya naitanong kung nasaan siya kung nasa harapan niya ito? Nang lumingon siya, nakita niyang walang laman ang lahat ng nasa harapan niya. Nasaan ang anino ni Jingzi? Ngayon lang yan, paano nawala sa isang kisap mata? Napakamot sa ulo ang lalaking alagad at naguguluhang tanong. Tila may naisip si Qingqiu. Pinandilatan niya ang lalaking disipulo at malamig na sinabi, "Bantayan mong mabuti ang pinto kung hihilingin sa iyo na gawin ito. Huwag mag-isip ng mga random na bagay sa buong araw. Maliwanag na walang tao, ngunit sinasabi mong mayroong isang tao. Pero senior sister, ngayon lang. Tumigil ka, isara mo yung pinto mo." Pagkatapos, tumingin siya kay Pei Yangxi at sinabing, "Pang-apat, may kompetisyon ka bukas. Bumalik ka at magpahinga ng maaga. Hindi ka pipigilan ng pangatlong kapatid na babae dito ngayon." Tiningnan ito ni Pei Yangxi. Sumulyap si Qingqiu sa kanya at bahagyang itinaas ang gilid ng kanyang bibig. "Third sister, paano kung samahan kita mamayang gabi?" Hindi inaasahan ni Qingqiu na sasabihin iyon ni Pei Yangxi. Natigilan siya sandali at nagmamadaling sinabi, "Pang-apat, walang seryoso sa kalusugan ko. Kailangan ko lang magpahinga. Hindi mo kailangang manatili sa akin." Talaga. Hindi sinasadya ng pangatlong kapatid na babae na itaboy ako. Hindi pwede. Ang mga taong magnanakaw ay malamang na makonsensya. Ang mga salita ni Qingqiu ay halos walang silbi. Mabilis siyang sumagot, "Bakit ko kayo sinasadyang itaboy?" Siyempre. Sa oras na ito, lumapit si Pei Yangxi, humiga sa tabi ng tainga ni Qingqiu, at sinabi sa boses na silang dalawa lang ang nakakarinig, "Siyempre ginawa ko ito sa isang tao. May masamang nangyari. Ako, hindi." Matapos marinig ito, nagsimulang tumaas at bumaba ang dibdib ni Qingqiu, "Di ba sinabi ko sa iyo ngayon lang, hindi pa tayo nag-practice?" Siya. Kinikilala pa rin ito sa kanyang puso. "Hindi ako nag-practice, ngunit pagkatapos ng gabing ito. Hindi ko man lang sinabi kung sino ang taong iyon, pero akala lang ng pangatlong kapatid na babae na siya si Zir." Sok-sok, ang hirap huwag maghinala ng mga tao. Alam ni Qingqiu na siya ay nalinlang, at agad na nagbago ang kanyang mukha. Sobrang pula. Boring. Pagkatapos sabihin iyon, tumigil siya sa pakikipag-usap kay Pei Yangxi, tumalikod, at dumiretso sa Qingyan Gate. Si Pei Yangxi ay nakatayo sa pintuan, pinapanood si Qingqiu na nawawala sa pintuan. Lumingon siya at muling tumingin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nahulog sa isang tiyak na punso. Pagkaraan ng ilang sandali ay umiling siya at may binulong. Isang bagay at pagkatapos ay umalis. Malapit na. Ngayong gabi, dumating siya para gumawa ng ilang seryosong bagay tulad ng pagpapagaling o pagsasanay kasama si Qingqiu. Ayaw ni Jingzi na maistorbo, lalo na ang pang-apat na kapatid na minahal at kinatatakutan niya, kaya hindi siya naglakas loob na ipakita ang mukha. Ngunit palagi niyang nararamdaman na si Pei Yangxi ay tumingin sa direksyon kung saan siya nagtatago ng mahabang panahon bago umalis, at tila may nahulaan.
Kalimutan mo na, wag mo nang isipin pa. Umiling si Jingzi. Anyway, lahat kayo ay dadaan sa hakbang na ito sa hinaharap. Hanggat hindi ako nahihiya, kayo ang mapapahiya. Pagkatapos sabihin iyon, lumabas siya mula sa likod ng punso at naglakad palabas ng Qingyuan Gate. Jing, Presidente Jing. Nang makita si Jingzi na umalis at bumalik, agad na tumingin ang lalaking disipulo sa direksyon kung saan umalis si Pei Yangxi. Nang makitang walang bakas sa kanya sa kalsada, bamantong hininga siya, bakit ngayon lang umalis si President Jing? Kakaalis lang ni Lady Pei. Kung gusto mo siyang hanapin, pumunta ka na lang sa Kunlun Mirror. Oh, sumang-ayon si Jingzi at mahinahong sinabi, pumunta ka lang, nandito ako para hanapin ang senior mong kapatid. Tingnan mo. Nawala si Jingzi sa pintuan, at ang lalaking disipulo ay medyo nalilito, dahil nandito ka para makita ang aking nakatatandang kapatid na babae, ano ang hinihiling mo kay Noxia Pei? Nandito si Jingzi. Sa oras na ito, malapit nang lumubog ang paglubog ng araw, at handa na ang pagkain sa Qingyuan sect. Kasama ni Qingqiu, ang master ng Mingji sect ay naghahanda na pumunta sa side hall para sa hapunan, at nagkataong nakita si Jingzi. Nandito si Master Mingji para abalahin ka ulit. Inabot ni Jingzi ang kanyang kamay at pagkatapos ay nakangiting sinabi, ang mga litid at ugat ng third sister ay nagkakagulo, at hindi ako makaupo sa palasyo ni Prinsipe Jin. Lagi akong hindi mapalagay, kaya pumunta na lang ako dito, iniisip na maaari pa akong magtanim ng chi sa third sister mamaya. Matapos marinig ito, madalas na tumango si Master Mingji at tumingin kay Qingqiu na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, Qingqiu, bihira lang na may taong masyadong nagmamalasakit sa iyo. Mayroon kang mabuting kapatid. Qingqiu. Itinikom ang kanyang mga labi at walang sinabi, na may pamumula sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan at ginhawa. Dahil nandito ka, samahan mo muna akong kumain. Tumango si Jingzi bilang pagsang-ayon, at sabay silang tatlo na pumunta sa side hall. Natural, hindi may kukumpara ang pagkain sa Qingyanman sa mansyon ni Prince Jin. Bagamat hindi ito masyadong lagnat, hindi rin ito maganda, at walang kahit katiting na laman. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang pangatlong kapatid na babae na lumaki na kumakain ng ganitong uri ng pagkain, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Jingzi at nagbiro, Master Mingji, ang mga pagkain na inililibang ng iyong Qingyuan sect sa mga bisita ay hindi marangyang. Anong pinagsasabi mo? Sinong nakakaalam na darating ka? Kumain ka na. Pinandilatan ni Qingqiu si Jingzi. Kung wala pa ang master, baka inabot niya at pinipit ang tenga ni Jingzi. Hindi natakot si Jingzi at nakangiting sinabi, nagbibiro lang. Ngumiti ang pinuno ng Mingji sect at umiling, tama si Jingzi, hindi talaga mayaman ang pagkain sa Qingyuan sect natin. Sa katunayan, kahit noong nasa Jiangling tayo, ganoon din sa pagkain. Ang Qingyuan sect ay hindi isang madre. Walang tuntunin tungkol sa hindi pagkain ng karne. Sandaling nag-isip si Jingzi at sinabing, dahil ba ay mataas ang gastos ng sekta, kaya kailangan nating magtipid sa pagkain. Tumango si Mingji sect master. Sinabi niya, oo, may daan-daang tao sa Qingyuan sect, at hindi tulad ng Waxian Pavilion, wala silang sariling ari-arian tulad ng Waxian Garden, kaya mahigpit ang pera sa sekta, at kailangan nilang mag-ingat sa pag-aayos ng pagkain at inumin. Pagkatapos ay tila may naisip siya at nakangiting sinabi, kaya noong unang nakilala ka ni Qingqiu sa Peking Daoist Temple na iyon, nabalitaan ko na tinulungan mo ang Qingyuan sect na makakuha ng libu-libong tail ng pilak, kaya binigyan ka ni Qingqiu ng token. Hindi na ako nagtanong pa. Pero ngayon parang tadhana na ang lahat. Ngumiti si Jingzi at tumango, at kasabay nito, tila ang bawat sekta ay may mataas na prestihiyo, ngunit ang problema sa pagpopondo ay lalong nagiging tense. Dahil ang mga sekta ay labis na kinakabahan, bakit ang mga pangunahing sekta ay nag-iisip pa rin tungkol sa pagpapalawak ng kanilang impluensya, pag-recruit ng higit pang mga disipulo, at pagbubukas ng mga sangay? Curious na tanong ni Jingzi. Chapter 609, hintayin mo akong uminom ng gamot, third update, please subscribe. Ang pagkuha ng mas maraming disipulo, ay talagang isang paraan para mabawasan ang pasanin sa sekta. Nang sabihin niya ito, ang master ng Mingji sect ay nagkaroon din ng tiyak na problema. Sa ganitong antas ng pagkamahiyain, tila ang dilema ng isang matalinong babae na nagpupumilit na maghanap buhay ng walang bigas ay umiiral sa lahat. Ito. Sa pagtingin sa pagkalito ni Jingzi, ipinaliwanag ni Qingqiu sa gilid, sa tingin mo ba ay lahat ng pumupunta sa ating Qingyuan sect ay maaaring manatili? Ang mga kinakailangan ng ating Qingyuan sect para sa pag-recruit ng mga panloob na disipulo ay napakahigpit pa rin, at hindi sila matugunan ng mga ordinaryong tao. Standard, ngunit kung susuriin natin ng libre ang lahat, hindi ba ito isang pag-aaksaya ng oras? So, kailangan mo bang magbayad ng registration fee? Nahulaan kaagad ni Jingzi ang mahalagang punto at nagtanong. Bayad sa pagpaparehistro. Marahil ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang katagang ito. Bumulong si Qingqiu at sinabing, well, ang terminong ito ay angkop. Ang sino mang gustong pumunta sa ating Qingyuan sect para magparehistro ay kailangang magbayad ng ilang registration fee. Siyempre, hindi lang ang Qingyuan sect natin ang ganito, ang ibang mga sekta ay ganito rin, ngunit ang registration fee ay tinutukoy ayon sa reputasyon ng sekta.
Sa wakas ay naunawaan ni Jingzi, hindi ba ito ay katulad ng sa mga susunod na henerasyon? Siyempre, ito ay naiintindihan. Nais ng lahat na sumali sa pinakamahusay na sekta. Kung ang pagsusulit ay libre, ito ay talagang isang bagay na nakakaubos ng oras at labor-intensive. Hindi masamang ideya na maningil ng ilang bayarin sa pagpaparehistro. Kaya ang bawat pangunahing sekta ay magpapadala ng kanyang mga pinagmamalaki na mga alagad upang lumahok sa isang kompetisyon sa martial arts, at ang sekta na mauna ay magkakaroon ng mas mataas na bayad sa pagpaparehistro. Matapos marinig ang sinabi niya, tumango si Chinkyo. Basta may demand, magiging madali. Master Mingji Sect, kung ako ang magiging leader ng Martial Arts Alliance, hindi ko lang tataas ang reputasyon ng Xindian Sect at maakit ang mas maraming dekalidad na disipulo sa Xindian Sect, kundi magdagdag din ng maraming silver sa Xindian Sect bawat buwan. Master Mingji Sect, ano sa palagay mo? Confident na sabi ni Jingzi. Ang pinuno ng Mingji Sect ay medyo walang magawa. Pagkatapos ng lahat, ang isyu ng pakikipagtulungan sa korte ay lumabas pa rin, ngunit naramdaman niya ang mas kaunting pagtutol kaysa dati. Siya ay hindi kailanman sumang-ayon, higit sa lahat dahil alam niya na ang mga opisyal ng korte ay pawang mga kanibal. Kahit na magtulungan sila sa una, sa paglipas ng panahon, sino ang nakakaalam kung dahan-dahan nilang papasukin ang Xindian Sect at gagawing Imperial Court ang Xindian Sect? Paano ang tungkol sa mga kasangkapan? Ngunit pagkatapos lumitaw si Jingzi, nagbago ang kanyang iniisip. Kahit manloko siya, lalakoon ba niya ang sarili niyang kapatid? Ang pinakamahalagang bagay ay bahagyang sumasang-ayon ako sa ilan sa kanyang mga panukala, ngunit hindi ngayon ang oras upang sumang-ayon. Kaya't ngumiti siya at sinabi, ganoon din ba ang sinabi mo kay Master Pei noong pumunta ka sa Kunlun Mirror? Nang malantad, si Jingzi ay nakaramdam ng kaunting kahihiyan sa kanyang mukha. Hindi ito urgent. Maghihintay kami hanggang sa makuha mo talaga ang pinuno ng martial arts. Tumango si Jingzi pagkatapos marinig ito at hindi na binanggit pa. Sa halip, nagsimula siyang magkomento sa mga pinggan. Masyadong vegetarian ang isang ito, at masyadong maalat ang isang ito, sabi ni Chinkyo. Sinipa niya ito ng ilang beses sa ilalim ng mesa. Ngumiti lang ang master ng Mingji Sect at hindi na nagsalita. Nakita ng mga disipulo ng Xindian Sect si Jingzi na kumakain sa tabi ng kanilang master at senior sister. Bagamat hindi nila marinig ng malinaw ang kanilang sinasabi, nahuli pa rin nila si Jingzi na nakaturo sa pagkain at madalas na nagpapakita ng kawalang kasiyahan. Halos galit na galit. Pero ang mas ikinagalit nila ay ang nangyari sa huli. Pagkatapos kumain, ngumiti si Jingzi kay Mingji Sect Master at sinabing, Mingji Sect Master, gusto kong manatili dito ngayong gabi para tulungan ang pangatlong kapatid kong mag-injection ng chi. Para gumaling ang kanyang mga sugat. Sa isang tunog, ang chopstick ni Chinkyu ay nahulog sa lupa, at ang kanyang mukha ay agad na namula. Mabilis siyang yumuko para kunin ang mga ito, na nakapagpawala lang ng kahihiyan sa sandaling ito. Hindi alam ng pinuno ng Mingji Sect na ang pagpapagaling, na ito ay hindi gumagaling sa simpleng kahulugan, kaya hindi niya ito masyadong inisip at sinabing, okay. Baka mas matagal pa. Okay lang, hindi ka naman outsider, kung ikaw din kung huli na, dito ka na lang. Iyan ang hinihintay ni Jingzi, na ikinakaway ang kanyang mga kamay sa kanya at nakangiting sinabi, kung gayon, guguluhin ko si Master Mingji. Hindi ko kailanman naitanim ang zinki sa sinuman, kaya hindi ko gagawin. Naiintindihan ko ng mabuti, kailangan mo bang tumahimik kapag nagtanim ng chi? Tumango si Master Mingji, huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa ibang mga disipulo sa sekta na walang mangiistorbo sa iyo sa labas ng Chinkyu Gate sa gabi. Mayroon kang Laoming, ang master ng G Sect. Sinabi ni Jingzi na nakakuyom ang mga kamay, na puno na ng saya ang kanyang puso. Pagkatapos ay lumabas silang tatlo sa side hall, at sabay na naglakad sina Jingzi at Chinkyu papunta sa kanyang silid. Habang nasa daan, marahil ay alam niya kung ano ang mangyayari, namumula ang mukha ni Chinkyu at hindi siya umimik. Pagkapasok sa bahay, dumiretso si Chinkyu sa kama at naupo, habang ibinaba ni Jingzi ang selda ng pinto at nakangiting naglakad. Shango, kuya. Pagkatapos ng gabing ito, ang relasyon ni na Jingzi at Chinkyu ay tiyak na mapupunta sa mas mataas na antas, kaya kailangang magbago ang mga pangalan. Palagi niyang nararamdaman na mas interesante ang pagtawag sa dating Shango. Ngunit sa sandaling tinawag niya ang salitang, Fairy Aunt, binigyan siya ni Chinkyu ng matalim na tingin at agad na idinagdag ang, ate. Pagkatapos sabihin iyon, umupo si Jingzi at inakbayan siya. Hindi napigilan ni Chinkyu at nahulog sa kanyang mga bisig. Zir. Oo. Kung tawagin mo akong Fairy Girl. Tumangala si Chinkyu kay Jingzi at seryosong sinabi, kung gayon, dapat lagi kang maging mabait sa akin sa hinaharap. Para naman sa pamagat ng Fairy Girl, talagang tumunog ito kay Chinkyu bilang konotasyon ng pagmamahal. Pagkatapos ng lahat, noong hindi pa magkakilala ang dalawa, ito ang natatanging pangalan ni Jingzi para sa kanya. Hinawakan ni Jingzi ang mukha ni Chinkyu at buong pagmamahal na sinabi, kahit natawagin kitang ikatlong kapatid, palagi akong magiging mabait sa iyo. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, mula ngayong gabi, ikaw na ang aking pangatlong kapatid na babae sa harap ng mga tagalabas. Kapag tayo ay nag-iisa, ikaw ang aking engkanto, okay.
Ang mga mata ni Chinkyo ay puno ng mga bulaklak ng peach, ang kanyang paghinga ay nagsimulang bumilis, at hindi siya makapagsalita, kaya tumango na lang siya. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang payat na mga kamay ng Jade at niyakap ang leeg ni Jingzi, at tila bumubulong, "Zir, pagalingin mo ang iyong mga sugat." Lahat ay ginawa. Si Jingzi ay wala ng anumang psikolohikal na bagahe, inihiga si Chinkyo sa kama, at pagkatapos ay inilagay ang isang pares ng kanyang malalaking kamay na dumampi sa kanyang manipis na damit. Sa loob ng ilang sandali, pawis na pawis si Chinkyo. Bukod dito, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa leeg ni Jingzi, hindi magamit ang kanyang lakas, ngunit nag-aatubili siyang bumitaw. Sa oras na ito, biglang umayo si Jingzi. Ang mga mata ni Chinkyo na nakapikit ay dahan-daang bumukas, at tiningnan niya si Jingzi ng malabo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. "Fairy girl, hintayin mo akong uminom ng gamot." Sabi niya at inilabas ang pinahusay na jujube pills at jujube. Pinapanood ang kanyang pagkatisod na proseso ng paghahanap at pag-inom ng gamot, si Chinkyo. Hindi nakakatulong. Ngunit tumawa ng kaunti, ngunit hinimok pa rin, "Bilasan mo. Ang mga maliliit na tableta lamang ang makapagpapanatiling aktibo sa kanya." Kasabay ng bahagyang sama ng loob ng mga mata ni Chinkyo, si Jingzi ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kahihiyan sa sandaling ito. Eto na. Uminom si Jingzi ng tubig at ibinigay ang mga table tas, at sumugod patungo sa Chinkyo. Chapter 610 ay, nakalusot. First update, please subscribe. Ang liwanag ng buwan ay isang kurtina ng mga pangarap, at ang simoy ng tagsibol ay puno ng lamang. Sa lahat ng mga babaeng nagkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan sa kanya, si Chinkyo ay walang alinlangan na pinakamaamo, mapigil at nakakaawa. Sa buong proseso, bukod sa pagkagat ng kanyang labi, pag-ungol at bahagyang pagkamot sa likod ni Jingzi ng ilang beses, wala siyang ginawang kakaibang paggalaw. The music was playing harmoniously, that's about it. Ang pagpapagaling ay tumagal ng mahigit 1 oras bago ito natapos. Si Chinkyo ay tamad na yamakap sa mga braso ni Jingzi, huminga ng tuloy-tuloy, at ang kanyang balat na puti niebe ay mayroon na ngayong kulay rosas, na tahimik at maganda. Third sister. Ha! Mahinang sabi ni Chinkyo at binuksan ang kanyang mga mata ng isang maliit na hiwa. Nakagawa ako ng isang pambihirang tagumpay. Bilang karagdagan sa espesyal na pagpapasigla na dinala ng pagkakakilanlan ni Chinkyo kay Jingzi, sa pagkakataong ito ay mayroon ding isa pang pakiramdam ng banggaan at kombinasyon ng espiritu at laman sa kanyang katawan, na nagpaginhawa sa kanya na hindi kailanman. Ang pakiramdam na ito ay lumitaw lamang noong nakatapak sa bigat noon, kaya medyo nalilito si Jingzi sa sandaling ito. Overweight na naman. Hindi pwede. Kahit na ang pinahusay na bersyon ng jujube pill na ito ay napaka-epektibo, direktang ginagawa siyang master, ay sobra pa rin. Sinabi ni Jingzi kay Chinkyo ang pakiramdam na ito, at ngumiti si Chinkyo at umiling at sinabing, hindi dapat ito isang hakbang, ngunit mas mataas na antas. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa kanya na sa itaas ng ika-6 na antas, mayroong isang agwat sa pagitan ng bawat antas. Ang pagkakaiba sa kahirapan ay maihahambing sa kahirapan sa pagitan ng mga nakaraang pagtalo ng timbang, kaya napakahirap na umakyat sa isang antas. Pagkatapos ng pag-upgrade, normal na magkaroon ng parehong pakiramdam tulad ng nakaraang pagtalon ng timbang. Ito na ba ang gitna ng ika-6 na antas ngayon? Sabi ni Chinkyo na may ngiti sa kanyang mga mata, Tila may naalala muli si Jingzi at nagmamadaling nagtanong, paano ang pinsala ng ikatlong kapatid na babae? Nang marinig ito, mas lalong namulaklak ang ngiti sa mukha ni Chinkyo. Healed na. Hindi lang gumaling, but also a breakthrough. Ang pangatlong kapatid na babae ay nasa ika-6 na antas din. Patuloy na tumango si Chinkyo, ang pinahusay na bersyon na ito ng pag-inom ng jujube pills ay talagang kamangha-mangha. Ang aking mga hindi maayos na kalamnan at ugat ay hindi man lang ginagamot ng master noon. Napakasimpleng pamamaraan nito, at ito ay nagbigay daan sa akin na matagumpay na may tawid ang timbang. Third ate, mali ang sinabi mo. Nagkunwaring galit si Jingzi, simple ba ito? Ito ay talagang hindi lamang isang beses, ngunit maraming beses. Naisip ni Chinkyo kung paano silang dalawa ay nagkasalikop ngayon lang, ang kanyang mukha ay namula, ang kanyang katawan ay nanghina, at siya ay nakaramdam muli ng hindi komportable. Dahil sa tingin ni third sister ay madali, kaya kailangan kong magtrabaho ng husto. Madilim ang liwanag ng kandila sa silid, na sumasalamin sa pagtaas-baba ng mga figure sa dingding malapit sa kama. Habang ang liwanag ng kandila ay nagsimulang kumurap at umindayog. Hindi ko alam kung gaano katagal, nasunog sa wakas ang nakakapasong apoy, at lumabo ang figure. Aalisin ko ang 4,000 salita dito, kaya hindi ko na isusulat ang mga ito, kung hindi, ang mga normal na update ay hindi magagarantiyahan. Well, naiintindihan ko. Nang muli kong imulat ang aking mga mata, si Chinkyo ay nasa harap mismo ni Jingzi, nakatingin sa kanya ng masunurin. Nang makita niyang nakabukas ang mga mata ni Jingzi, dali-dali niyang ipinikit ang mga ito, at agad na namula ang kanyang mga pisngi, tulad ng sa isang batang babae. Ngumiti si Jingzi at hinawakan ang gilid ng kanyang mukha, at mahinang sinabi, "Good morning, fairy girl." Pagkatapos ay binuksan ni Chinkyo ang kanyang mga mata ay puno ng lamang at kagalakan,
ngunit galit pa rin niyang sinabi, Zir, sa harap ng mga tagalabas, huwag mo akong tawaging ganyan. Napakamot si Jingzi sa kanyang ilong at magiliw na sinabi, paano ko matitiis na sabihin ito sa harap ng mga tagalabas at hayaan silang makinig. Matamis na sinabi ni Chinkyo, oo. Sa mga bisig ni Jingzi, bahagyang nanginginig pa ang kanyang ulo, siya ay lubos na nasisiyahan. Tumingin si Jingzi sa labas. Katatapos lang ng bukang liwayway, at konting liwanag na lang. Siya rin ay nasa pinaka-energetic na sandali ng araw. Tinulak niya si Chinkyu at nakangiting sinabi, Fairy Girl, dahil gising na tayong lahat, huwag tayong magpakatanga. Paano ang pagpapagaling? Dahil sila ni Jingzi ay tapat na malapit sa isa't isa, matagal nang napansin ni Chinkyu ang mga pagbabago sa katawan ni Jingzi. Ang ugat ng kanyang mga tainga ay namumula na, at nang marinig niya na si Jingzi ay naglakas loob na magsalita, siya ay napahiya at nagalit at binigyan si Jingzi ng isang twist. Pagkatapos ay sinabi niya, matagal nang gumaling ang sugat ko, at gusto mo pa rin akong ibuli sa ngalan ng pagpapagaling. Sinabi ni Jingzi na may, hehe, nangiti, okay, dahil ayaw mong gumaling ang iyong mga sugat, bakit hindi ka nalang magsanay ng martial arts? Hindi nakaimik si Chinkyo. Hindi makapagsalita, sa susunod na sandali, kahit na gusto niyang magsalita, wala siyang pagkakataon, dahil ang kanyang maliit na cherry na bibig ay ganap na nakatatak sa oras na ito, at nakakagawa lamang siya ng ha, na tunog ng paulit-ulit. Practice, sa dulo, unti-unting lumiwanag ang langit. Si Chinkyo, na medyo mahina, ay itinulak si Jingzi, ikaw na masamang tao, bakit ka? Makapangyarihan. Tumawa si Jingzi ng, hehe, ng 2 beses, at sabay na bamantong hininga, oy, bakit parang hindi ka nagtagumpay? 6 na buwan lang iyon. Sa gitnang bahagi, hindi nasisiyahan si Jingzi. Dahil ang kanyang kalaban na si Lin Qingshan ay nasa gitnang antas din ng ika-6 na antas at kapareho niya. Bagamat siguradong mananalo si Jingzi, kakailanganin ito ng kaunting pagsisikap, ngunit gusto niyang gamitin ang absolute level suppression para patayin siya ng magkapira-piraso, kaya't pagkatapos niyang magsanay ng 1 beses at walang nakitang tagumpay, sumama ang pakiramdam ko. Na parang naiintindihan ang iniisip ni Jingzi, marahang hinaplos ni Chinkyu ang likod ng kanyang kamay at inaliw siya, sinabi ni Master kahapon na ang kaharian ni Lin Qingshan ay kamakailan lamang ay umabot sa gitnang antas ng ika-6 na antas, at napabuti rin ito sa pamamagitan ng pag-asa sa iba't ibang droga. Baguhan pa lang ito, at hindi ito malakas, kaya hindi siya masyadong bihasa sa paggamit ng chi. Pagkatapos ay umupo siya. Kahit na sinira na niya ang relasyon kay Jingzi, nakaramdam pa rin siya ng hiya at pamumula sa sobrang hubad niya, at pagkatapos ay nagpatuloy siya. Kumuha ako ng 1 pirasong damit sa tabi ko at isinuot sa katawan ko. Bagaman hindi ito sumasakop sa isang malaking lugar, ito ay mas mahusay kaysa sa wala at nagbigay sa akin ng kaunting kapayapaan ng isip. Pagkatapos ay sinabi niya, ang pinahusay na bersyon ng pagkain ng jujube pills ay napaka-epektibo. Kami. Sa unang pagkakataon, gumaling ang aking pinsala, at ikaw din ay nakalusot. Pagkatapos mag-ensayo muli. Minsan, kahit na nabigo kang makalusot sa isa pang layer, ngunit ito ay tiyak na mas malakas kaysa sa Lin Qingshan pagkatapos ng lahat, sa itaas ng ika-6 na antas, ang bawat antas ay nahahati sa maraming maliliit na yugto, kung ikaw ay hindi pa rin ang pinakamababang yugto ng Q, kahit na ikaw ang pinakamababang yugto, kahit na ikaw ang pinakamababang yugto ng Q, kahit na ikaw ang pinakamababang yugto. Sa gitna kaya hindi problema ang pagkapanalo laban sa kanya. Talaga, syempre totoo, bakit ka nagsisinungaling sa akin? Sumagot si Chinkyo, ngunit nalaman niyang naningkit ang mga mata ni Jingzi, at tila nasa kanya ang atensyon nito sa halip na ang mga salita. Naghahanap. Pababa, nakita niya na maya-maya, nalaglag ang 1 piraso ng kanyang damit, at tumambad ang ilang mahahalagang bahagi ng kanyang katawan. Nanginginig pa siya habang nagsasalita. Ito ang tinitignan niya. Agad na nahihiya, agad niyang itinaas ang kanyang damit at pinulupot ang kanyang mga labi at sinabing, ikaw, kumain ka na, ano pa ang makikita? Oh! Dahil nakakain na ako, ano ang magagawa mo para hadlangan ang fairy girl? Hindi ba pwedeng ipakita mo na lang sa akin? Nakangiting sabi ni Jingzi, at iniunat ang kanyang kamay para hilahin ang kanyang damit. Sa sobrang takot ni Chinkyo ay mabilis niyang inalis ang kanyang kamay. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.